So, I'm going live in 3, 2, 1. Okay, i-send ko sa inyo yung link kaya ng live natin. Okay na, medyo nag-loading pa. So bro, Sam, hindi ko na lang babasahin yung yung mga roles ninyo sa live. Ano na lang? Kasi ikaw yung moderator, so ikaw yung unang magsasalita. Basahin mo lang yung namin, yung paksang na pag-usapan namin, o yung topic namin, saka pati na yung rules. Format. Yung so unahin ko yung format tapos roles. Okay. Sige. So, sana ba ang link nito? Stream key. Sino bang sino ang member dito ng yung progresibong kapahayagan? Sino ba mga nandito ngayon? Brad Dre, pwede mo ma-check sa progresibong kapahayagan? Kung kung okay ba yung live natin doon. Hindi ko, sana ba yung link nito? Hindi ko makita. I-share ko sana dito sa inyo. Event logs. Latag. Ayan ba yung link ng Ayan na. So, JC, nga kung okay ba yung audio, kung pati sila ba, narinig din sila. Kung Maria, magsalita ka nga, Maria. Okay, clear daw. So, clear daw yung voice natin. Ibig sabihin, naririnig kayo doon sa live. So, lahat tayo naririnig. So, yung live natin, nandun na sa group. Pakisend na lang yun nga pala, So, isi-share muna natin yung link ng ating live para naman makita ng iba na gustong pumasok. Gustong manood. Debate for Truth. Sana yung ibang JC natin. Discussion, truth seekers. Okay. So, Bajonaid, sinend ko sa PE mo yung live, yung link ng live natin ngayon. So, pwede mo lang i-share sa iba, sa mga gusto mo na makapanood ng debate natin ngayong gabi. So, i-share mo din yung link na binigay ko sa iyo para mapanood nila ang debate natin. So, doon nga pala sa live na yan, ang makikita dyan sa live ay yung nasa screen ng computer ko. Kung ano yung binubuksan ko, yan yung lalabas doon. Okay, bro Bajonaid, paki-confirm kung nakita mo na ba yung link na binigay ko para mag-umpisa na siguro tayo. Ay yung nasa screen ng computer. Bro Bajo, andyan ka pa? Sige, bro. Okay. So, okay na yung live natin. Pwede na siguro tayo mag-umpisa. Sis Maria? Oo. Okay, ano na ako? Mag-uumpisa na tayo. Basahin mo lang yung namin, yung tema namin, and then yung roles namin. Tapos 15 minutes akong mauna. Sige. Magandang gabi sa inyong lahat, no? So nandito na tayo sa debating ito. So Christian versus Islam. So ang pangalan babanggitin ko, no? Samuel Tahuda versus Bajanid Malako. Ang paksa na kanilang pagdidebatihan, alin ang nagtuturo ng tamang konsepto ng kaligtasan, Kristyanismo or Islam? So, ito ang kanilang format. 15 minutes presentation each, crossfire, 5 questions for each debater, 15 minutes each first rebuttals, 15 minutes each second rebuttals, 10 minutes each conclusion. Tapos, ito ang kanilang roles, no? Number 1. Ang mga tanong na itatanong ay dapat related lamang sa paksa. Number 2, ang moderator ang magdesisyon kung ang tanong ay related sa paksa. Kung sakaling magrereklamo ang tinatanong patungkol sa relevance ng tanong sa paksa, pagkatapos mabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ng nagtatanong kung bakit relevant ang kanyang tanong sa paksa ng debate. Number 3, maaaring itanong ang mga bagay na related sa paksa kahit hindi ito particular na nabanggit sa unang tindig. Number 4, hayaan lamang ang tinatanong kung ano ang papaano niya sasagutin ang mga tanong sa kanya, ngunit hindi nilagpas ng 2 minuto ang kanyang sagot sa bawat isang tanong. Number 5, no ad hominem. Ang bawat ad hominem ay 2 minutong ibabawas sa susunod ng tindig ng violator.
So yan lang po ang mga roles. So unang tindig ni Samuel Tahuda, siya po ang first speaker. Bigyan natin siya ng 15 minutes po ng presentation niya. Simula ka na Samuel Tahuda po. Okay, maraming salamat po no, sa ating butihing moderator. Ngayon pong gabi ako po si Samuel Tahuda. Patutunayan ko po sa inyo na ang nagtuturo ng tamang konsepto ng kaligtasan ay ang Kristyanismo at hindi po ang Islam. Okay, so alamin po natin, no, siguro hindi na ligid sa inyong kaalaman na kapag sinabing Kristyanismo, no, yan yung reliyon na kung saan nakabatay ang aral kay Kristo. Si Kristo po, siya pong Jesus, no, na nag-exist noong unang panahon at saka nangaral na yan din naman ay kilala din ng mga Muslim or kinikilala din nila na isang propeta sa kanilang aklat na Quran. So, nung si Kristo ay nangaral dito sa sanlibutan, meron ho siyang sinabi na ganito. So, ang sabi niya sa John 12:48. John 12:48 ganito yung kanyang sabi. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya ay hahatol sa huling araw. So, maliwanag po dito, no, sinabi ng propeta Isa, no, kung kilala niyo ng mga Islam, or tinatawag nating Kristiyano, Kristo ng mga Kristiyano, sinasabi niya dito na ang magtatakwil daw sa kanya ay hindi tinatanggap ang kanyang panalita. No? At yung hindi tumatanggap ng kanyang salita ay may hahatol sa kanya. Sino yon? No? Maliwanag sa sitas, John 12:48, no? Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya ay hahatol sa huling araw. So dito po malalaman natin kung ang pag-uusapan ay kaligtasan, siyempre dapat pala ang ating maalaman ay yung mga turo na tinuro ni propeta Isa or ni Jesus Christ. No? Kasi yun po mga salita niya, yan din yung gagamitin sa iyo pagdating sa panahon ng paghatol. Ano po ang katunayan? No? Na yan nga po talaga, no, yung Injil or yung Ebanghelyo ay siyang gagamitin pagdating ng gagamitin sa paghahatol. Ito po basahin po natin sa kanilang Quran, no. Sabi po dito sa kanilang Quran sa 5:47, ganito po ang ating mababasa. So Quran po ito, English Sahih International. Ang sabi dito, "And let the people of the gospel judge by what Allah has revealed therein. And whoever does not judge by what Allah has revealed, then it is those who are defiantly disobedient." So, ang talaga pala ng mga matitigas ang ulo na hindi masunurin ay yun palang hindi sumusunod doon sa gospel na ipinahayag ng Diyos. Sa Quran po, kung inyo pong aalamin, ang gospel po na tinutukoy nila dyan sa Quran ay yun pong ipinangaral ng Hesukristo. At ang sabi sa talatang ito, no, ang gospel, no, ang gagamitin sa paghatol. Let the people of the gospel judge by what Allah has revealed therein. No? So, yung mga susuway dyan, yung hindi susunod sa kahatulang yan daw yung mga disobedient ayon sa talatang 5:47 ng Quran. So, maliwanag na ang basihan sa paghatol, Biblia man or sa Quran, ay ang ebanghelyo na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Kaya sabi po dito ng isang alagad ng Kristiyano sa unang Korinto 15:1-2, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, "Ngayoy pinatlastas ko sa inyo mga kapatid, ang ebanghelyo or gospel, na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito ay ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan." So, maliwanag po dito ating napatunayan na talaga po palang ang ebanghelyo ay makakaligtas po talaga sa tao. So, ito yung dapat sundin ng tao para nang siya ganon ay pagdating sa paghatol, hindi siya mahatulang masama, kundi siya ay ililigtas. So, ano ang katunayan? Na ang ebanghelyo nga na ipinangaral ng ating Panginoong Hesukristo or propeta Isa sa Muslim ay talagang nagtuturo, no, ng tamang konsepto ng kaligtasan. Ito po pakinggan ninyo sa talata ng Mateo 19:19
17, patuloy po tayo. Sabi dito, no? Simulan natin sa 16, no? Para makita natin yung buong konteksto. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, anong mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? So maliwanag po, ang tinatanong po ng nagtatanong dito ay yun pong buhay na walang hanggan, ay yun nga pong pagkaligtas, no? Ito po ay may kinalaman sa kaligtasan. So tinatanong niya ngayon yung guro, na ang guro na yan ay walang iba kundi si Jesus. So ano ngayon ang naging sagot niya? Ano ba ang kaparaanan para maligtas? Ituloy natin ang basa. At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, dapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang saksisid katotohanan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ibigin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya binata, ang lahat ng mga ito ay ginanap ko, ano pang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Okay. So ayon po sa hinihingi ng nagtatanong dito sa talatang ito sa Mateo 19, siya po ay nagtatanong no patungkol sa kaligtasan kung paanong daw ba siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan or paano siya maliligtas. Maliwanag po, ipinaliwanag po ng ating Panginoong Kristo dito sa Biblia, no? Na siyang sinasampalatayan ng mga Kristiyano, makikita natin dito kung ano yung tamang konsepto, no? Para ang isang tao ay maligtas. Ano ang sabi? No? Dapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. So, yun palang mga utos na yan na kung saan yan ay bigay no, ng Diyos. Kapag sinunod mo yan, ililigtas ka niya pagdating ng panahon. Alin-alin na ba yun? So, binanggit na dito, no, ayon sa binasa natin kanina, nandito yung mga kaparaanan, nandito yung mga gagawin mo, no, yung mga kausalan na dapat mong sundin para ka maligtas. So, maliwanag, ang Biblia ho ay kumpleto sa aral. Pagdating sa usaping kaligtasan, wala hong pagkukulang, maliwanag na ito ay nagtuturo ng tamang konsepto. At ang tamang konsepto sinasabi, kailangan mong sumunod sa utos, kailangan mong maging sakdal. No? Ito po sinabi, di ba? Ito yung isang napakahalagang utos na dapat na sundin ng mga Kristiyano. No? Na binanggit naman dito ni Kristo sa Mateo 19:21. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagpigil mo lahat ng trangkilik mo. So, kailangan pala yung mga tao para magkaroon siya ng buhay na walang hanggan or para siya maligtas. Kailangan maging sakdal siya, no? Kailangan marunong siyang sumunod sa lahat ng mga kautusan na ibinigay ng Diyos na para sa kanya. At ang mga kautusan na yan, lahat ay nasusulat sa Biblia. Kaya sabi dito, no, sa Mateo 5:48, ganito ang ating mababasa. Kayo nga'y magpakasakdal, na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. So maliwanag po, iniutos dito sa Biblia na kailangan ang tao ay maging perfect. So ano pong ibig sabihin na maging perfect? Di siyempre, kailangan mong sundin, no, nang walang pag-aalinlangan, sundin mo ng tama ang mga bagay na kanyang inutos. Kasi yung kanyang mga inutos, yun ay ang magiging basihan, no? Nandoon yung konsepto kung paano nga ba kanya no ililigtas pagdating ng panahon. At yan po, ang mga bagay na yan, lahat po ay nasusulat sa Biblia, wala pong kulang. Kaya sabi po ng Biblia sa Isaiah 34:16, ganito ang ating mababasa. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. So, maliwanag po ang nabasa natin na hindi po pala magkukulang yung Biblia. Kompleto ho yan sa aral. Kaya't anumang aral ang hinahanap ninyo na may kinalaman sa kaligtasan, lahat po yan ay pawang nasusulat. Wala ho yang kulang. Kaya, nung siya ay magbigay ng warning, ganito ang kanyang sinabi. Sa Revelation 22:18, ganito ang ating mababasa. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos na mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay alisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal at nakasulat sa aklat na ito. So maliwanag po ang Biblia, bawal dagdagan, bawal din bawasan. Ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin lang yan ay perfect.
no? Kaya bawal dagdagan kasi perfect na ho siya, no? Bawal siyang bawasan kasi nga po perfect. Kasi kung dadagdagan mo yan, babawasan mo yan, ay hindi yan maging perfect. Pero maliwanag ka nakasulat, bawal dagdagan, bawal din bawasan. Kaya yan ay nagpapatunay lamang na ang Biblia talaga natin ay kumpleto sa aral na ikaliligtas natin. Kaya itong mga naniniwala dito na tinatawag na mga Kristiyano, itong naniniwala sa mga kasulatang ito, maging pagdating sa Quran, maliligtas ho sila, no? Kapag susundin ng Kristiyano ang nakasulat sa Biblia, no? Kasi ito yung salita ng Diyos na ipinahayag sa atin mga Kristiyano. Kapag susundin niyo ito, ayon sa ating nabasa kanina sa unang Korinto, ay maliligtas tayo, no? At maging sa Quran, ganun din ang sinasabi. Maliligtas tayo kapag susundin natin kung ano yung ipinahayag sa atin, no? Yung gospel. Ito ang patunay sa surah, no? 262 or chapter 2 ng Quran, verse 62. Ganito ang ating mababasa. Indeed, those who believe, yun daw masamasampalataya, and those who were Jews or Christians, maliwanag po, binanggit Christians, or Sabians before Prophet Muhammad, those among them who believe in the Lord, no, in Allah and the last day and did righteousness, will have their reward with their Lord, and no fear will there be concerning them, nor will they grieve. So, hindi pala dapat mangamba, hindi dapat pala mabahala ang mga Kristiyano. Kasi ang mga Kristiyano, ayon mismo sa talatang ito ng Quran, 2:62, siya ay maliligtas kung susundin niya yung mga ipinahayag sa kanya. At ang ipinahayag sa Kristiyano ay nasusulat ho sa Biblia. Hindi ho sa Quran nasulat. Kasi ang Biblia ho, yan dyan po nakaulat ang mga aral na ipinangaral ni Propeta Isa na siyang nangaral ng Ebanghelyo. Ito pakinggan ninyo. Sa unang Juan 1:3, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, Tagalog. Okay. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Kristo. At ang mga bagay na ito ay aming sisulat upang ang ating galakan ay malubos. So maliwanag po na ang kanila palang isinulat ay yung mismong yung actual na kanila nakita at narinig. Yun ang kanila sinulat, kanila narinig. 'Di ba? So sino yung kasama na mga sumulat na ito? Wala hong iba kundi si Kristo, na siyang nangaral ng Ebanghelyo. Yung narinig nila, nakita nila kay Kristo, isinulat nila at ito ngayon ang nasa Biblia. Ano yung mga narinig nila? Bigyan ko kayo ng halimbawa, no? Kung ito ba talaga ay may kinalaman sa kaligtasan? Ito ba talaga ay nagtuturo ng tamang konsepto? Pakinggan ninyo sa Mateo 5:21, ganito ang ating mababasa. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. At ang sinamang pumatay ay mapasapanganib sa katulan. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasapanganib sa katulan. At ang sinamang magsabi sa kanyang kapatid, raka, ay mapapasanganib sa Sanhedrin. At ang sinamang magsabi, ulol ka, ay mapapasapanganib sa impyerno ng apoy. So, maliwanag po, nandyan po yung mga utos para ang tao ay maging banal, para ang tao ay maging sakdal. Ano pa? Ituloy natin sa 27, sabi dito, narinig ninyong sinabi, huwag kang mangalunya. 12 minutes na lang. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, 2 minutes. Na ang bawat tumingin sa isang babae na taglayang masamang hangad ay nagkakasalan na ng pangangalunya sa kanyang puso. So, maliwanag po, no? Na ang tao dito ay tinuturuan ng Diyos kung paanong siya ay hindi magiging kalunyero, no? Tinuturuan ng Diyos para paano maging banal, no? Yun bang hindi yung tao na tinuturuan, no? Paano na maiwasan yung kalibugan, no? Kasi maraming tao, mga malilibog, di ba? Dito, tinuturo sa kanya kung paanong maiwasan natin yung ganyan. Di po ba? So, yung mga ganyang turo, yan yung turo na nagpapasakdal sa tao. No? Kasi kapag ang kasalanan kasi mga kapatid, kapag nahila ka ng sariling pita ng iyong katawan, yan yung dahilan ng iyong pagkakasala. Kapag hindi mo mapigilan yung kalaswaan. Dito sa Biblia, na binasa natin, merong kautusan dito para mapigil mo
yung mga ganyang gawain, no? Kaya lahat po ng kabulastugan, lahat ng kabastusan, yan po ay ipinagbawal ng Biblia, no? Ipinagbawal po lahat yan. Kasi po ang gusto ng Diyos, no, ayon sa ating binasa kanina sa Mateo 5:48, ang sabi dito, kayo nga'y mangagpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. So kung gusto mong pumasok sa langit, kung gusto mong maligtas, no? Maligtas na kung saan gusto mong makapunta sa kinaroonan ng Diyos Ama na sakdal, kailangan mo ring maging sakdal, at para ka masakdal, ang susundin mo ay yung mga utos na nasusulat sa Biblia. Kasi sa Quran po na siyang pinaniwalaan ng ating kausap, wala hong utos sa kanila na magpakasakdal kayo, no? Yung mga utos na nandito sa Biblia natin, no, mayroon sa kanila iilan lang hindi kumpleto, pero ang Biblia ho natin, gaya ng sinabi ko kanina, ito ay kumpleto. Lahat ng kabutihan itinuro dito, no? Lahat ng makasamaan ipinagbawal dito. Kaya kung ikaw kapatid ay nahanap ng konsepto, sa Biblia ho yan, sa Kristyanismo. Okay, maraming salamat po, Mr. Time. So dako na tayo sa sa crossfire examination, no? Examination. 5 question for each debater. So magtanong na si Bahodid Malako. Pasok na po. Sige po, maraming salamat. Unang tanong ko po kay Brad Samuel Tahuda. Nabanggit po ninyo yung Quran 5:47 na kung saan sinabi ng Quran na let the people of the gospel judge by what God has revealed therein. Nangangahulugan mo ba ito ayon sa Quran na ang lahat ng nakasulat sa Biblia, ayon po yung gospel na pinahayag ng Allah kay Jesus Christ? Okay, so ang binanggit kasi doon gospel, so alam naman siguro na ang Biblia ay mayroon diyang Torah or yung pinahayag kay sa mga propeta, katulad ni Moises, katulad ni David. Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito ay patungkol sa Kristyanismo. So alam mo naman siguro na sa Biblia mayroong tinatawag na Hudeo, mayroong tinatawag na Kristiyano. So yung gospel na binabanggit doon sa 5:47, yun ay tumutukoy sa pinangaral ng Kristo na nasusulat sa Biblia. Ulitin ko lang tanong kasi parang hindi naintindihan. Yun po bang gospel na binabanggit ng Quran sa 5:47 ng Quran? Yung po bang gospel na binabanggit doon, Injil, yan po ba ay nangangahulugan ayon sa Quran ang nilalaman ng kabuuan ng unang tipan niyo? Okay, gaya ng sabi ko. Okay, gaya nga ng sabi ko kanina, nasa Biblia, merong Hudeo, merong Kristiyano. Yung gospel na binabanggit doon, yan yung nakasulat sa Biblia. Pero hindi yan. Next question. Ikalawang question na. Hello po. Sa pangalawang tanong, sa konsepto po ba ng Kristyanismo, ano po ba ang itinuturo? Salvation by faith and work or salvation by grace? Okay, so binasa ko na kanina na kailangang sumunod sa utos. So yun ay salvation by faith and works. Kasi yung faith po, yan po ay kailangan din nating trabahuin, no? Ang faith ay utos, no, na kailangan nating sundin. Kaya magkasama lahat yan, faith, no, at saka yung works natin. May nabanggit po kayo kanina sa pangatlong tanong po. May nabanggit po kayo kanina sa dyan, no, sa partong dyan, tungkol sa kaligtasan, buhay na walang hanggan. Tama po. Ikaw po ba ay naniniwala na si Jesucristo ay Diyos? Okay, so yan kasi ay wala na sa paksa natin, no? Kasi ang pinatutunan natin dito ay yung konsepto ng kaligtasan. Hindi natin pinag-usapan kung anong klase, no, yung Panginoong Hesus na pinakilala natin. Out of topic. Hindi mo ba kasama sa kaligtasan yung pagkakilala ng Panginoon kung sino siya at yun po ng tanong. Kasama ho ba sa konsepto ng kaligtasan ang makilala kung sino yung tunay na Diyos? Okay, gaya ng ipinesenta ko kanina, nang sinabi ang sagot, no, ng Panginoong Hesus doon sa binatang nagtatanong kung paano siya magtatamo ng buhay na walang hanggan, kailangan niyang sumunod sa utos. Yung utos po ang kailangang sundin para ka maligtas. Last question na po.
Hindi ka, ibabalik ko lang yung question kasi hindi niya sinasagot ng ano, baka ano lang, hindi niya maintindihan siguro. Kasama po ba sa konsepto ng kaligtasan ang makilala kung sino yung tunay na Diyos? Okay po, gaya po ng nilatag ko kanina, para ka maligtas ay kailangan mong sundin ang iniutos ng Diyos. Yun po ang konsepto ng kaligtasan, sundin ang iniutos ng Diyos. Last question na, last question. Wala na pong tanong kasi pabalik-balik lang din yung sagot. Sige po. Maraming salamat po, Brad Samuel. So, sino pong 15 minutes it's rebuttal? Sino na? Hindi, magpipresent pa po ako, Ma'am Maria. Okay. Oo. Paki-resita lang po yung time. So, yun na po. Paki-notify lang, Ma'am Maria, kung ready na para maka-umpisa na ako sa presentation ko. Sis Maria? Ano pala siya? Nawala siya dito sa GC na sa ano natin. Baka yung signal niya siguro naputol yung signal. Hintayin natin. Hintayin lang natin ang pasok niya dito. Baka minsan nagbo-brown out ng unexpected. Nangyayari din yan. Baka babalik din. Oo. So, hintayin lang natin saglit ang kanyang pagbabalik ng ating moderator. Okay, nandito, mayroon siyang chat dito na sabi niya, simula ka na, matatapos ka 12:30. Pabalikin mo na lang. Yun nga, baka hindi makapasok eh. Pasok ka. Pasok din yan. Okay, so hintayin lang natin na pamasok ang ating moderator sa gabing ito. Sa signal problem mo kasi yan kay kapag dito lang. Dito na ba? Ayan, nawala ulit. Ngayon na yata signal. Okay, Bro GC, pwede ka bang mag-time sa kanya? Ayan, dito na siya. Balik na. Dito na si Maria. Hello, Sis Maria. Hello, sis. Parang nahilang yung signal. Okay bro, so parang mayroong problema talaga sa signal niya, medyo mahina kaya siya nahihirapan siyang pumasok dito sa ating room ngayon. So para naman siguro hindi maboring yung mga audience natin ay ang oras natin Si Bro Ali. Okay, Bro Ali. Ito pwede ka ba dinig ko kayo. Kumbaga mag-time ka lang ng 15 minutes, no? Sabihan mo lang siya na last 5 minutes, last 3 minutes, last 2 minutes. Last 2 minutes lang po. Sino ba yung nagsasalita? Ako si Samuel to. Tapos na ako naglatag kanina. So siya naman yung maglalatag ng kanyang side. So kumbaga ang gagawin mo lang ay magta-time lang noon, time limit lang noon na 15 minutes. Okay. Mayroon ka pang 2 minutes? Go ahead. Ay hindi. Kumbaga siya mag-umpisa siya ng 15 minutes. So kapag halimbawa 15 minutes bago 15 minutes kapag malapit na maubos yung time niya, so abisuhan mo siya para naman na hindi siya mabigla na lang. Okay. Sige. Kapag 2 minutes na lang po natitira sa oras ko, ay abisuhan mo na para ma-adjust ko na yung sasabihin ko na hindi na lalagpas doon sa 15 minutes. Okay. So 7:18 na. Sige, go ahead. Sige.
Sige po, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh para sa mga Muslim na nakikinig ngayon. Waalaikumsalam. At magandang gabi naman sa mga kapatid nating Kristiyano na nakikinig din at sa mga makikinig pa sa debating ito. Ang paksa po na pinagdidebatihan namin ngayon ay alin ba ang nagtuturo ng tamang konsepto ng kaligtasan, tinatawag na soteriology sa religious terms dito sa kahit sa Christianity ganun din ang tawag nila. Ang Kristyanismo ba o ang Islam? Ako po ay isang Ahlus Sunnah. Nire-represent ko po ang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibig sabihin yung mainstream group ng mga Muslim, bagamat ako po ay hindi scholar, pasintabi po sa mga scholar, ito po ang naiintindihan ko bilang isang Muslim. Maaari po ninyong i-correct kung mali itong mga sasabihin ko patungkol po sa Islam. Ano po? Kanina po nagbigay po ng paliwanag ang ating kapatid na Samuel Tahuda at mukha yatang lumalayo siya doon sa paksa. Ang paksa po ay alin po ang tamang konsepto ng kaligtasan at lumalabas doon sa paliwanag niya ay parang nagiging circular argument na lang kasi nakapalibot lahat sa Bible at may mga contradictions yung sinasabi. Bago ko po yun sagutin, total may rebuttal pa naman, ipipresent ko po ang konsepto ng Islam patungkol sa kaligtasan at ipapaliwanag ko po sa abot na aking magkakaya kung bakit ito po yung tama. Ang konsepto po sa Islam patungkol sa kaligtasan ay napakasimple. Napakasimple kahit bata, madali niyang maintindihan. Ito po ay napapaloob sa Suratul Asr ng Quran na kung saan binanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sa kahulugan po, sa pinakamalapit na kahulugan niya po sa Tagalog, kasi kay Tagalog medyo hindi pa rin ako magaling sa Tagalog, pero ganito po yun. Sa paglipas po ng panahon, wal asr, yung time, sinasaksiyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng mga tao ay nasa bandang pagkalugi. Kumbaga, naliligaw na lahat. Maliban lang po sa mga sumusunod, illa alladhina amanu, maliban lang sa silang mga nananampalataya. Ibig sabihin, kailangan yung tamang pananampalataya. Wa amilu salihat, at gumagawa ng kabutihan. Wa tawassaw bil haq, sila po ay nag-aanyaya sa katotohanan. Tulad na ginagawa natin ngayon, inaanyayahan po natin ang mga non-Muslims patungkol sa katotohanan tungkol sa Islam. Pero ang magdidesisyon po nito ay ang Panginoon din, hindi tayo. Wa tawassaw bis sabr, at sila po ay nagsasabar. Kasi nabanggit sa Quran na ang pagsabar ito yung tinatawag na pagtitimpi. Binanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na yung mga tao na nagsasabi na sila ay naniniwala na sa Panginoon, inaakala ba nila na hindi sila susubukin? So dito malalaman kung yung pagsasabi niya na ako ay naniniwala na sa Panginoon o sa Diyos ay lip service lamang o totoo, kaya susubukin, kaya kailangan itong tinatawag na pagtitimpi o sabar, patience. So yun po yun ang konsepto ng kaligtasan sa Islam. Napakalinaw po, tamang paniniwala, paggawa ng mabuti, paganyaya sa kabutihan, at pagtitimpi pagdating na sa pagsubok. So kasi lahat ito nangyayari sa tao. Ayun, bakit ko po nasasabi na ito po ay ang tama? At kaya nga tayo nagdidebate dito, dahil naniniwala ko na yung konsepto ng kaligtasan sa Kristyanismo ay may kamalian at pangalawa, hindi rin na ipaliwanag ng mabuti ng ating katunggali ngayon. No? Ang aral po na ito ay aral din ng mga propeta. Hindi lang aral ni Propeta Muhammad, kundi aral pa ng mga sinaw ng propeta. Ang ating kapatid na Samuel Tahuda, sangayon naman siya na ang kaligtasan ay hindi lang sa paniniwala kundi sa gawa rin. So
malapit yung paniniwala niya sa panampalatayang Islam. Kaya lang, nung tinanong ko siya patungkol doon sa kasama ba sa konsepto ng kaligtasan ang makilala kung sino yung tunay na Diyos, ayaw niyang sagutin, no? Lumilihi siya doon sa tanong dahil bakit? Kasi binanggit nga niya sa Juan yung tungkol sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. At kaya ko na itanong yon dahil si Jesucristo mismo sa kanilang Biblia nagsasabi na ito ang buhay na walang hanggan. Pakinggan po ninyo mabuti kasi napakalinaw po. Sabi ni kapatid na Tahuda, nakabatay po dapat ang aral kay Kristo. Ito pong aral ni Kristo sa Juan 17:3. And this is life eternal, that they may know you. Ang kausap po niya dito ay ang Diyos sa langit. The only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. So, kasama pala sa kaligtasan, no? Kasama sa kaligtasan ang makilala ang tunay at nag-iisang Diyos. At sino 'yon? Yung nagpadala kay Kristo na nasa langit. Nagtataka lang ako kanina kasi hindi niya sinasagot ang tanong na 'yon. Kung ang konsepto ng kaligtasan mo ay faith at saka work, ibig sabihin dapat kasama doon sa faith mo ang paniniwala sa tunay na Diyos. Kung naniniwala ka sa maling Diyos, kahit may maganda pa yung ginagawa mo, ay hindi pa rin yun tama. So yun po ang dahilan kung bakit ang kaligtasan na ipinapangaral ng ating kapatid na Tahuda ay talagang maling-mali po. At saka yung kaligtasan nila na pinapaliwanag niya, ang soteriology ng mainstream Christianity ay kaligtasan sa pamamagitan ng pag-aalay kay Kristo sa krus. Hindi rin niya ito nabanggit. Sa bagay, sabi niya, iba yung klaseng, aywan ko kung anong sikta ng Kristyanismo yung nakuha nila kasi hindi naman familiar yung sekta nila sa Kristyanismo. Ang mainstream Christianity ay nakasalalay sa pagkamatay ni Jesucristo sa cross. Sabi pa nga ni Pablo na palagi niyang kinupot dito mga Korinto na kung si Jesucristo ay hindi namatay sa cross, our faith is vain, our preaching is vain. Bakit hindi niya yun nabanggit na sa Biblia niya yun? Malinaw po. Malinaw na parang hindi naiintindihan ng ating katunggali ngayong gabi kung ano yung tinatawag na konsepto ng kaligtasan. Ang pinapaliwanag niya kanina ay kung saan mahanap yung kaligtasan. Ang problema, sabi niya, ang Kristiyanismo nakabase kay Jesucristo. Ang aral ni Jesucristo, pagdating sa kaligtasan, buhay na walang hanggan, kilalanin ang Diyos na nag-iisang tunay. Sino yon? Yung nag-utos sa kay Kristo. Pag naniwala ka na si Kristo ay Diyos din, yung aral ni Athanasius na nakuha niya sa mga Grego, ay naku, hindi ka na Kristiyano kasi hindi na nakabatay ang aral mo kay Kristo. Ayon mismo sa definition na binigay ni Samuel Tahuda. Ilang minuto pa ba, kapatid? 5 minutes. So, hindi ko na babanggitin yung mga sinasabi niyang pagsunod sa utos kasi yun naman ang utos na sinasabi. Ang problema lang dito sa utos, saan ba masusumpungan itong utos? Saan makikita itong utos na ito? Nasa lumang tipan po yung mga utos na ito. Kaya nga sinabi ni Jesucristo na sabi niya, huwag niyong akalain na ako ay naparito upang buwagin ang kautosan, yung batas ni Moses at ng mga propeta sama sina Ezekiel. Kundi to fulfill, ipapatupad yun. Sabi niya, kung sino man ang hindi ito ipapangaral at kung sino man ang hindi susundin dito at ipapangaral na wag itong sundin, tulad ng sinasabi ni Pablo, ay siya ay magiging list, pinakamababa doon sa Kingdom of Heaven. At sino naman ang susunod dito at ipapangaral, siya ay tatawaging great in the Kingdom of Heaven. Kaya napakalinaw po yung aral ni Kristo na bukod doon sa mga utos, kailangan malinaw para sa iyo, buhay na walang hanggan, sabi niya sa Juan 17:3. Nakilalanin yung nagpadala sa kanya at si Jesucristo ay pinadala lamang, hindi siya Diyos.
Marami pong Tagal pa. Stroman, no? Maraming Stroman na sinasabi niya kanina at kahit hindi pa rebuttal, total may oras pa. Sabi niya, let the people of the gospel judge by what Allah has revealed therein. Hindi siguro niya nabasa sa Quran na ang Quran ay tinatawag na muhaimin. Ano ba ibig sabihin ng muhaimin? Mababasa mo yan sa Quran. And we have revealed to you, Muhammad, the book in truth confirming what which preceded it of the scripture and as a criterion over it and muhaiminan alay. Muhaimin ibig sabihin, hindi lahat ng nakasulat sa Biblia ay tatanggapin ayon sa Quran. Mali yung pagkaintindi niya, no, doon sa aya. Hindi lahat, kundi kung ano yan yung sang-ayon sa aral ng Quran kasi ang Quran, kino-correct niya kung ano yung mga paniniwala at mga pumasok na kamalian diyan sa Biblia. So, pag sinabing gospel, ang Injil na tinatawag dito ay nireveal po kay Jesus Christ. Sa kanya po yung scripture, hindi po yung sulat ni Pablo, pambihira. Tapos sabi niya, yung mga narinig daw na mga, yung nasa Biblia daw nila, narinig na nila mula kay Kristo, hindi po yung totoo dahil si Marcos at saka si Lucas, hindi po yan nakakilala, hindi nakita si Kristo, hindi makasama. Lalo na yan si Pablo dahil si Pablo ay wala na si Jesucristo, tapos gumawa ng istorya, nakita daw niya sa Damascus, tapos contradiction pa, hindi na natin pag-usapan, contradictory yung mga salaysay niya, kaya hindi po totoo na yung lahat ng napapaloob sa Biblia, lalong-lalo na sa New Testament, ayun yun po yung Injil. Ang Injil po na tinasabi sa Quran ay yung pong kapahayagan na ipinahayag kay Jesucristo, hindi po yung istorya patungkol kay Jesucristo. Ayan po, malinaw. Sabi niya, ang Biblia daw, walang dagdag bawas. Ang dami pong dagdag bawas sa Biblia. Tingnan niyo po, King James Version. 2 minutes. Maraming salamat po. King James Version, 1 John 5:7. Nasa King James Version yan. Tingnan mo po sa RSV, wala na po kasi dagdag yan eh. Dagdag. Pero hindi natin pahabain dyan kasi hindi naman yan ang usapan. Hindi ang topic ng debating ito. Pero i-rebat ko lang muna ng sandali kasi may oras pa naman din. Hindi po totoo yung mga sinasabi ng ating kapatid at imbis na ipaliwanag niya kung bakit tama ang konsepto ng Kristyanismo patungkol sa kaligtasan, ang ginawa niya ay ang pinaliwanag niya ay bakit dapat sundin ang Biblia. Na which is hindi naman yun ang topic at saka na mahuhulog na circular argument. Kasi kung hindi naman lahat tumatanggap siya sa Biblia, dapat ipaliwanag niya bakit tatanggapin yung Biblia. Lalong-lalo na ang mga sumulat diyan ay hindi naman kakilala ni Jesucristo. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isa pang minuto. Sige, bigyan na sa kanya. O ituloy ko na lang. Total kasama naman kita. Huwag na. Huwag ka mapagkamalan ka na namang bias. Wait doon sa translation mo sa Suratul Asr, mali. Saan? Suratul Asr, hindi mo natumbok. Pabayaan mo na siya mag-rebat. Kasi yung translation ko, Okay. translation ko yun ng pag-aintindi ko sa Tagalog. Mahalaga yun, brother. Mahalaga yun. Hindi, pero ano naman ito. Okay. Gusto, brother, Samuel. Ang oras, 1 minuto pa kasi. Pero okay lang kasi binigay mo na. Ito yung una kong Brother tanong. Samuel, go ahead. Okay. Kapag ba ang tao ay susunod sa utos ng ibinigay ng Diyos, maliligtas ba siya? Kung susunod siya sa utos na ibinigay ng Diyos, pero mali yung Diyos na pinapaniwalaan niya, hindi po siya maliligtas. Okay, pakisagot lang no, yun nga sa tanong. Ang tanong ko, kung kapag ba ang tao ay susunod sa utos na ibinigay ng Diyos, maliligtas ba siya? Hindi nga eh. Hindi siya okay, kung hindi siya maliligtas, maliligtas siya kung bukod sa pagsunod doon, dapat tama yung pagkaintindi at pagkakilala niya sa Diyos. Kasi yun ang sinabi ni Jesucristo sa Juan 17:3 na pinabalik-balikan ko kanina, kilalanin, ito yung buhay na walang hanggan na makilala kanila ang tunay at nag-iisang Diyos at si Jesucristo yung pinadala. Kung naniniwala ka na si Jesucristo ay Diyos din,
hindi ka maliligtas kahit sinusunod mo pa yung utos ng Biblia. Okay, maliwanag sa nipaksanon. Hindi natin Bro. pa nag-uusapan kung Diyos ba si Pwede Kristo. bang sumagot ako? Nandun tayo sa konsepto. Ano So, pa, ito timer lang ito ako. yung tanong ko sa iyo. Okay. So, sang-ayon ka ba na ang Diyos na nag-utos kay Kristo ay ang tunay na Diyos? Ang Diyos na nag-utos kay Kristo ay siya yung tunay na Diyos ayon sa pagkalahad sa Quran, hindi yung pagkalahad sa Biblia. Okay. Sang-ayon ka ba na yung tunay ng Diyos na nag-utos kay Kristo ay nagbigay sa kanya ng mga utos na siyang ipinangaral niya sa mga tao na dapat nilang sundin? Tama po, sangayon ako diyan, pero hindi ako naniniwala na yung nakasulat sa New Testament ay yung mga utos ni Hesus Kristo. Maliban lang doon sa tumutugma sa aral ng Quran. Okay, sige. Kung hindi ka sang-ayon, tanong ko sa iyo, sino ang sumulat ng Quran? Nakita ba niya si Kristo? Ang sumulat ng Quran, ang Quran po, para paliwanag po sa iyo, ang sumulat ng Quran, aling Quran ang tinutukoy mo? Itong mushaf namin ngayon dito sa mundo o yung tinatawag namin na nasa Law al-Mahfuz? Okay, ang tanong ko sa iyo, sino ang sumulat ng Quran? Yung Quran na ginagamit mo ngayon, yung Quran na ginamit ko kanina, no, yung Quran na kung saan available ngayon. So, sino ang sumulat niyan at nakita ba niya si Kristo? Hindi po, ang Quran po ay pinahayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam through verbal revelation kay Angel Jibril. Pagkatapos po ito i-recite ng Prophet Muhammad, sinulat po ng kaniyang mga disipulo, tinatawag namin ng mga sahaba. At hindi na kailangan na makita pa ni Hesus Kristo dahil ang nagsalaysay mismo ay ang Diyos na nakaalam sa lahat ng bagay. Okay, so ayon sa sagot mo, ang nagsulat ng Quran ay ang mga tinatawag ninyong sahaba. Tanong, yun bang mga sahaba na sinasabi mo, inutusan ba sila ng Allah na isulat ang Quran? Inutusan sila ng Allah indirectly kasi sinutusan sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ang Propeta Muhammad ay hindi nagsasalita ng sariling opinion niya lamang, kundi ito ay kapahayagan mula sa Allah. Okay, kung sila ay inutusan ng Allah, yung mga sahaba mo, saan mababasa na sila inutusan na isulat ang Quran? Ayun nga, instrument. Ito ang tinatawag ko na instrument. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagutos sa mga sahaba, pero yung utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi niya sariling opinion, di utos ng Allah. Okay. So wag mong i-twist yung sinasabi ko. Okay, nagtatanong ako, makinig ka, no? So, hinahanap ko ito ng ebidensya, okay? Ngayon, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Okay, mamaya ka na maglitan niya dyan. Okay, ang tanong ko sa iyo, inutusan ba si Muhammad, no? Si Allah ba nag-utos kay Muhammad na ipasulat niya sa mga sahaba ang Quran ninyo ngayon? Saan ito mababasa? Indirectly, opo. Okay, kung indirectly opo, ano ang patunay na opo nga na sila nga ay inutusan? Ano nga ang patunay? Yan ang hinahanap ko sa iyo. Ang patunay niyan, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nag-utos sa mga propeta, sa mga sahaba niya na isulat ang Quran sa ang cross-examination? 5 ba? Limang tanong niya. Ang ilang tanong mo ba yun? Walang minuto sa sa pagko-cross-exam. Wala po, pero yung sa sagot, wag lang lumagpas ng 2 minutes yung sagot niya. Okay. 5 minutes na yung mga niya. Sige, go ahead. Okay, sagutin ko lang yung papalitan mo o sasagutin ko yung tanong mo, Brad. Samuel. Ang tinatanong ko sa iyo, yung patunay, no? Kung saan mababasa na inutusan nga, no? Yung talagang patunay kung meron ka bang nabasa diyan sa Quran ninyo na inutusan nga silang magsulat. May mabasa ka ba wala? May mabasa ka ba wala? Tinutwist mo yung answer ko eh. Ang sagot ko, inutusan sila indirectly dahil ang nagutos nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inutusan naman ng Allah. Ang sinabi ng Allah, "Wa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Yung utos niya ng mga sahaba, hindi niya sariling kuro-kuro, kundi utos ng Allah. Okay, ang tanong ko nga, saan yan mabasa yung binabanggit mo na inutusan sila na magsulat? Saan mabasa yan? Baka sa kukote mo lang yan. Inutusan sila ng Propeta Muhammad, saan mabasa? Saan mabasa? Hadith po. Saan hadith? Ibibigay ko sa iyo mamaya.
Okay, Sige. so inaamin mo. Babanggitin ko din mamaya sa rebuttal. Okay. Inaamin mo na yung Quran na hawak mo ngayon ay hindi yan sulat ng sugo ninyo na si Muhammad. Tama po, kasi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinadya po ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya pa hindi marunong magsulat ummi para hindi po mapag-inalaan na siya ay nangyayapuntahan saan. Kaya yan po ang wisdom kung bakit ang Propeta Muhammad hindi siya ang nagsulat mismo. Pero yung nagsulat ng mga eskriba niya mula sa kanyang mga sahaba ay nire-review po niya kung tama yung sinulat nila kasi pinapresent niya ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila kung tama yung sinulat nila. May tanong pa ba ako? Tama na, Sam. Okay. Stop na. Maraming tanong, rebuttal na. Okay, rebuttal. Okay, maraming salamat. Okay, so 15 minutes ang rebuttal, no? Okay. Oh. Sis Maria, meron tayong timer. Ito si Bro Ali, siya yung magta-time. Sige. Siya lang ang mag-timer. Sige. Okay. Okay, so maraming salamat. No? So dito sa ating pagtatanong, nakita na agad natin na siya mismo aminado, no? Na yun palang Quran na hawak nila ngayon, no? Na siyang ipinagmamalaki nila ngayon, na hindi pala yan sulat ng kanilang sugo na si Muhammad. Kasi namin niya na mismo, mabasa naman talaga natin yan sa Quran City 157 na si Muhammad nga ay hindi marunong sumulat. Kaya yung hawak nila ngayon, dapat na kayo magtaka. Kasi ang sumulat pala niyan, hindi mga sugo. Samantalang yung sa Biblia, ang sumulat ay talagang mga sinugo. Ito, pakinggan niyo sa isang talata. No? Kapag ako ang magsasabi, mayroon akong patunay, talagang mababasa ko kung ano yung sasabihin ko. Sabi dito sa John 20:21, ganito ang ating mababasa. Sinabi kang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sa inyo. Kung paanong pagsugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. So maliwanag, no, si Kristo na isinugo niya yung kanya mga alagad. At ang mga alagad niya na sinugo niya, yan yung nagsulat dito ngayon. Sabi niya, hindi daw totoo yan, hindi naman nila nakita. Pambira. Si Muhammad ba, nakita niya si Kristo? Mas lalong hindi niya nakita kasi si Muhammad, napakalayong panahon na nag-exist. Tapos gumagawa na ng pinto patungkol kay Jesus. Samantalang, ang sabi nito ng sumulat sa Biblia, sa unang Juan 1:3, ano ba ang kanilang isinulat? Maliwanag po, yaong aming nakita at narinig. Aktual po nila nakita at narinig yan. Yang si Juan, si Marcos, si Lucas, buhay sila sa panahon na kung saan ang Panginoong Hesukristo ay nangangaral ng Ebanghelyo. No? Ano mo na lang naman, tingnan mo lang naman ilang taon sila, di ba? Buhay na buhay sila, kasama na sila, di ba? O anong patunay? Ito, pakinggan ninyo. Sa Mateo 17:1-2, at pagkaraan ng 6 na araw ay sinama ni Jesus si Pedro, si Santiago, at si Juan na kapatid niya. O, nandyan daw ba si Juan? Maliwanag, kasama niya si Juan. Kaya yung si Juan, nung sinabi niya, ang sinulat namin ay yung aming nakita. Totoo yun kasi nga, maliwanag dito. Si Kristo na mismo nagsabi na kasama sila, magkasama sila talaga sa kanyang pangangaral. Talagang narinig nila kung ano yung pinangaral. At ang kanilang ipinangaral ay yung Ebanghelyo, no, na makakaligtas. Paano na yung kaligtasan? Binasa ko kanina, no, sa Mateo 19, na ang kaligtasan pala ay ang pagsunod pala sa utos, no? Kasi po, kapag hindi ka susunod sa utos, siyempre ba naman ililigtas ka kaya? Di ba? Ililigtas ka kaya ng tagapagligtas kung hindi ka susunod sa utos? Marami namang sinasabi, kilala namin si ano? Kilala namin yan si Allah, kilala namin yan. Ano sa tingin niya? Kapag ba sinabing ng taong kilala si Allah, maliligtas na kaya? Diba? So, isipin na natin ang konti kaya, paano nga ba ang kaligtasan? Abay, siyempre, ang kaligtasan, no, dapat sumunod sa utos at yan ay kanyang sinang-ayunan naman kanina. Diba? So, mag-ayon siya So, magtatanong natin. At isa pa, dun sa latag natin, no, yung sa Quran 2:62, na kung saan sinabi doon, na ay hindi dapat mabahala yung mga Kristiyano, no? Wala silang dapat katakutan kasi naman daw maliligtas sila, no, kung susundin nila yung ibinigay sa kanila. Aminado naman siya nang ibinigay sa Kristiyano yung gospel. So ang Quran na mismo nagsasabi na maliligtas. 'Di ba? Maligtas sa anong paraan? Susundin yung ibinigay sa kanila. Ano 'yun? Yung gospel, no? Kaya ito palang kausap natin, kontra sa mismong nakasulat sa Quran nila. 'Di ba?
Kasi maliwanag naman na ang kaligtasan nun sa Quran, pagsunod siya binigay sa iyo. Yun nga ibinigay na gospel ng propeta Isa or Panginoong Hesus. Iyan po ay nasusulat sa Biblia. Sabi niya wala na sa Biblia, pambihira. No, binasa na nga natin yung mismong mga salita ng Diyos, no, yung nasusulat yan sa Biblia, no, yung mga utos ng Diyos na iniutos niya sa magitan ng Panginoong Hesukristo, yun ay ang isinulat ng mga nagsulat ng Biblia. Kaya maliwanag po, kung gusto mo ang kaligtasan, nandito ang kaparaanan. Diba? Binasa ko kanina yung Mateo 19 na kung saan mayroong isang binatang nagtatanong kung paano siyang maligtas. At ang sinabi ni Kristo, kailangan mong ingatan ang mga utos. Na ang mga utos ito ay binanggit niya dito. No, at ito naman ay hindi tinutulan ng ating kausap. Diba? Yung Biblia ho, kumpleto sa utos. Lahat ng utos ng kabanalan, kaya nga sabi sa Biblia, be ye therefore perfect, magpakasakdal kayo. Kasi yung Diyos na nasa langit, sakdal. Kaya kung gusto mong maligtas, kailangan ka rin maging gaya niya. Kailangan mo ring sundin kung ano yung ibinigay niya sa iyo kasi yun ang ikakasakdal mo. Ito, pakinggan niyo sa isang talata. Sa Santiago 3:1, sabi dito, 3:2, sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay natisod. Kung ang sino man ay hindi natisod sa salita ay isang taong sakdal. Ang gayon may kaya rin namang makapigil ng buong katawan. O diba, makaliwanag naman yung Biblia nagtuturo ng kasakdalan, nagtuturo ng kabanalan. Kaya dito sa Biblia, marami kang mababasa ng mga taong banal. Halimbawa na lamang, no, sa panahon ni David, sa kanyang sulat doon sa Salmo ni David, Psalms chapter 16 verse 3, no. Itong si David, para sa kalaman po ninyo, no, ito rin po ay kinikilala ng mga Muslim na propeta. Tawag nila ito propeta Daud. Ano ang sabi sa 16:3, no, ng Salmo? Tungkol sa mga banal na nasa lupa, sila ang maririlag na mga kinalulugdan kong lubos. So yan yung sabi ng Panginoon kay David, no. Yun pala mga banal na sa lupa, kinalulugdan ng lubos yan ng Diyos. Paano sila naging banal? Sumunod sila doon sa utos na ibinigay ng Diyos. Yung Diyos ni David, yung Diyos ni Moises, no? At ang Diyos lahat ng mga propeta, yun ay sinunod nila kaya kinalulugdan sila ng Diyos. At ang mga propetang yan na kinabanggit, no? Yan ay pawang nasa Biblia ang kanilang mga sulat. Wala ho sa Quran. Kasi siya na mismo umamin na ang Quran ay hindi sulat ng kinikilala nilang sugo. Ang sugo nila si Muhammad pero yan ay hindi sulat ng kanilang sugo. Diba? So, dyan pa lang, dapat ka nang magduda. Paano natin matitiyak? No, na ito nga ang tunay. Kung ito naman pala, hindi naman pala sulat ng isang sugo. No, kaya malaking question mark sa inyo. Diba? Samantalang sa Biblia, napakaliwanag, sinugo yung mga nagsulat. Ito, pakinggan ninyo sa isang talata. Sa Isaiah 30, verse 8, ganito ang ating mababasa. Ngayon yumaon ka, isulat mo sa harap nila sa isang tapyas na bato. At ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan. So yung Diyos ng Biblia, nagsugo na isulat mo sa isang aklat, ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan. So yung Diyos, hindi siya papayag na yung kanyang salita mawala. Kahit sa panahon ni David, basahin natin sa Salmo ni David. Sa awit 102 verse 18, ganito ang ating mabasa. Ito'y isasulat na ukol sa lahing susunod at ang bayang darangin ay pupuri sa Panginoon. So talagang inutusan ng Diyos na magsulat para yung kanyang talagang mga salita ay hindi po mawala. Yung Salmo na binigay kay David, no, yung gospel na binigay kay propeta Isa, no, o yung Panginoong Hesus, hindi ho papayag ang Diyos na yan ay may wala. Kung mayroong naniniwala na yun daw salita ng Diyos na ibinigay kay David, ibinigay kay Moses, ibinigay kay Jesus ay nawala na, siya ang wala sa katuwiran. Siya yung maling Diyos ang pinaniniwalaan. Kasi ang tunay na Diyos, hindi siya papayag na ang kanyang salita ay mawala. Anong katunayan? Yung binanggit niya kanina mismo. Mateo 5:18, ito ang sabi.
Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ito ginamit niya ito kanina, di ba? Hindi daw mawala yung mga nasa kasulatan. Tapos, ang sabi niya, yun ang gospel na wala. Abay, pambihira, ginamit mo pa nga, tapos sabihin mo nga wala. O, di ba, makikita na agad natin na yung kanyang katwiran, wala talaga sa tamang katwiran. Binasa mo, tapos sabihin mong nawala na. Bakit nabasa mo pa kung nawala na? O, di ba? Kita niyo, palpak. No? Lahat ng argumentong binitawan niya, palpak. At ang isa pa, wala siyang nailahad, no, patungkol sa kanilang Quran kung paano maliligtas. Di ba? Ang ginawa lang niya, puro komento, imbis na magbigay ng kanyang argumento. Puro lang siya comment. Ako kanina, nung naglatag ako, inilatag ko kung paano maligtas, no? Kailangan mong sumunod sa utos na binigay ng totoong Diyos. Kailangan mong sundin yung kanyang mga salita. Nang salitang iyan, hindi siya papayag na yan ay maiwala. Kung ang isang tayo nagtuturo ng salita ng Diyos ay nawala na, wala ho sa tama yan. Hindi ho yan ang tamang, wala sa kanya yung tamang konsepto ng kaligtasan. Kasi para sa kanya pala, yung salita ng Diyos pwedeng mawala. Pero dito, maliwanag na ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Hindi ho papayag ng Diyos na yan ay mawala yung mga ibinigay niya sa mga propeta. Kaya dito, makikita ninyo na kung sino ba talaga yung tunay nagtuturo ng tamang konsepto. Kasi kung nawala yung konsepto noon, paano na? Diba? May binigay kay propeta Moises, kay David, yun bang ibinigay sa kanila? Hindi ba yun katuruan patungkol sa kaligtasan? Diba? Siyempre naman, hindi naman niya siguro sasabihin ng mga yaong ibinigay na yun ay walang kinalaman sa kaligtasan. Siyempre siya rin mismo naniniwala, di ba? Na yung ibinigay kay Moises, yun ay may kinalaman sa kaligtasan. Ngayon kung nawala na yun sa aral nila, ibig sabihin lang, hindi kumpleto ang kanilang aral. Hindi kumpleto ang kanilang sinasampalatayanan. Kaya paano magkakaroon ng tamang konsepto ng kaligtasan yan kung ang kanilang sinasampalatayan ay hindi kumpleto? Hindi po ba? Kulang sa kanila. Sa kanila wala yung gospel of Christ, wala sa kanila. 'Di ba? Walang history kung ano yung gospel sa kanila. Yung sinulat ni David wala sa kanila. Yung sinulat ni Moses wala sa kanila. Tapos sasabihin mong yang Quran ninyo nangaral ng tamang kaligtasan? Nako naman, ang daming kulang diyan. Kaya nga ang sabi ni Allah kay Muhammad, ito si Allah mismo nagsabi nito. Matatawa kayo dito Sa 1094 ng Quran, ganito ang kanyang sinabi. Sabi dito, so if you are in doubt, O Muhammad, about that which we have revealed to you, then ask those who have been reading the scripture before you. The truth has certainly come to you from your Lord, so never be among the doubters. So, kanino daw magtatanong si Muhammad kung siya may pag-aalinlangan? Magtanong siya. Siyempre, doon sa may alam. Diba? Alangan ba naman kapag may pagduduro ka, doon ka magtanong sa walang alam? Magtatanong ka doon sa may alam. Sino yun? Those who have been reading the scriptures before you. Maliwanag. Yun palang mga nagbabasa ng Biblia. Doon inutusan si Muhammad. Ang nag-utos si Allah pa mismo. Muhammad, kapag may duda ka, magtanong ka lang dyan sa mga nagbabasa ng kasulatan, yung mga Kristiyano dyan, tanungin mo sila. O, diba? Ano ang ibig sabihin? Nasa Kristiyano ang tamang katuruan. Kasi sa kanya sila pinapatanong. At tandaan ninyo, ang nag-utos sa kanya dyan, yung Allah nila, na pinapatanong siya doon sa mga nagbabasa ng scripture, dyan sa mga Kristiyano. Ikaw ba naman kung kung... Last 2 minutes. Gamitan lang natin ng konting logic, no? Bakit sa kanila ay pinapatanong? Ang Allah pa mismo ang nag-utos. Ibig sabihin lang nun, nasa kanila yung kabuuan, no? Yung kumpletong aral patungkol sa kaligtasan, nasa kanila yun. Kaya yung Allah, nung nag-utos kay Muhammad, sa kanila ka magtanong. O, diba? So, dyan pa lang, makikita na agad ninyo kung sino ba talaga yung nagtuturo ng tamang konsepto ng kaligtasan. Di po ba?
So dito po sa ating tindig, maliwanag po natin, no? Lahat na mga binanggit niya kanina ay walang katuturan, no? Wala hong patunay sa kanyang paksang dapat niyang itindig. Nagkomento lang komento lang ginawa wala hong argumento eh. Samantalang yung mga itinindig natin kanina ay hindi ho niya pinamalian, bagkus kanya pang sinang-ayunan na kailangan daw sumunod sa utos, no? Na ibinigay. Mabasa naman talaga sa kanilang Quran 262. Kapag daw sumunod ka doon sa ibinigay sa iyo, maliligtas ka. So, yung Quran na mismo ang nagre-refute sa kanyang paniniwala. Di ba? Yung Quran na mismo. Kasi yung Quran, ang sabi ng Quran, maniwala ka doon sa gospel, maliligtas ka. 262 yan ang Quran. No? So, dito makikita nyo, yung ang nagtuturo talaga, siyempre, yung Biblia. Yan ang kumpletong aral. Wala hong kulang dyan. Itanong mo na lahat ng gustong tanong patungkol sa kaligtasan, may sagot ang Biblia. Samantalang ang Quran ninyo, kapag meron kang pag-aalinlangan, Quran 10:94, magtanong ka sa mga Kristiyano. So dyan pa lang, kita-kita na natin na wala talagang, walang napamalian ng ating kausap. Bagkus sa mga ayon siya sa ating tindig na kailangan sumunod sa utos. Ayan, time out. Okay, Time over na. So maraming salamat no sa first speaker, si Sir Samuel. So dako na tayo sa second speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Maraming salamat po kay kapatid na Bro Ali sa kanina anong nawala si Sister Maria. Ito po yung simula ng aking marami po siyang strawman na pinaratan sa Islam, no? Pero ang topic po natin ay tamang konsepto ng kaligtasan. Hindi po niya ito pinaliwanag yung tamang konsepto ng kaligtasan. Ang kanya lang ginawa ay disregard niya yung sinabi niya na tinanong po siya, sabi niya, faith at saka work. So, pagdating doon sa paggawa ng tama, pagsunod sa kautusan, wala namang pagtatalo doon Sabi niya, hindi ko doon yung pinaliwanag. Kalinaw-linaw, binasa ko yung nasa Quran na wa'amilu salihat, pagsunod, paggawa ng kabutihan, pagsunod sa utos ng Diyos. Hindi ko daw binanggit yun. Basahin niyo uli, Suratul Asr yan. Na-correct pa nga ako ng kapatid ko na Ali na hindi tama yung pag-translate. Pero yung translation ko, sariling translation ko na yun, mula sa English. Pero binasa ko naman yung Arabic niya para kung halimbawa may mali doon sa translation, at least tama pa rin yung Arabic. Ang iniwasan niya na konsepto na sinangayon na naman niya na kailangan tamang paniniwala ay yung paniniwala sa nag-iisang Diyos. Na siya naman sa kanilang Biblia na maniwala ang buhay na walang hanggan. Kasi mabanggit niya yung buhay na walang hanggan, sabi niya kaligtasan ko. Ang kilalanin kanila, makilala kanila. Sino yun yung Diyos na sa langit? Ang nag-iisa at tunay na Diyos. At si Jesucristo ay yung pinadala. Yun ang kahaba-haba na sinasabi niya. Di ba magtanong ka dapat, Brother Joe? Wala na yung cross-exam sa format may cross-exam pa ba? Sa after ng ng rebuttal? Ikaw ang wala na yata binasa? Yung binasa ni Sister Maria? Sige, tuloy mo na. So after nito, conclusion na tayo. Oo. Final stand. Okay, sige, tuloy mo na. Pwede pa-reset yung oras kasi na sige lang, okay lang. Sige. So, yun ang iniwasan niya, yung pinaka-importante pa naman. Pinaka-importante yung paniniwala sa tunay at nag-iisang Diyos. Yun ang iniwasan niya. Kasi, wala namang pagtatalo doon sa pagsunod sa utos Walang pagtatalo doon. At hindi naman ang topic dito ay kung saan mababasa ang tamang konsepto. Ang pinag-usap dito yung konsepto mismo ng kaligtasan, hindi yung saan mababasa sa Quran o sa Biblia. Mali, hindi yata naintindihan yung topic ng debate. No? Lagi niya sabi niya, meron pa sinasabi niya ng mga kasinungalingan narinig daw na mga
sumulat ng Biblia kay Kristo mismo, yung mga pinangalan ni Kristo. Paano narinig itong si Marcos, hindi po nakita ni Kristo ito. Si Lucas, hindi po nakita, lalo na si Pablo. Paano yan narinig ni Kristo? Hindi nila naman kasinungalingan. Kahit is Christian scholar, talagang pasinungalingan siya nito eh. Kasi yung binabanggit niya, parang nililigaw ka. Sabi, inutusan daw na sumulat Isaya. Walang problema kay Isaya. Dito ka focus kay Marcos. Ito, inutusan ni Kristo. Inutusan ito si Lucas. Hindi nga ito nakita ni Kristo yung mga tao na ito. At saka kahit itong Mateo, at saka Juan, questionable ang mga questionable na mga personalidad ito dahil mismo mga Bible scholars, hindi sila sigurado kung sino yung ito eh. Ano naman yung mga tao pinangalan lang sa kanila. Ayan po, ng textual criticism ng Bible sa New Testament itong katunggali natin. Ang akala niya, yung sumulat ng Biblia, yung New Testament nila ay mga kakilala ni Kristo, nakita ni Kristo, inutusan sumulat. Hindi po. At meron po siyang disclaimer na namin ilaw na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi sumulat ng Quran. Wala naman kami sinabing siya ang sumulat. Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang inutusan niya, kanina tinanong niya kung saan mababasa. Sahih Muslim, book 42, hadith number 71-77. Bakit indirect? Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagutos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng ipinagutos niya sa mga kasamahan niya ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Saan mababasa? Quran chapter 53 ayat 3 hanggang 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Know that this desire, this is nothing but a revelation that is conveyed to him. Kalinaw po Kaya wag mo bang ng istroma na inamin namin. Hindi namin yan claim na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsulat, kundi ang kanyang mga sahaba ang nagsulat, mga disipulo niya, mga eskriba niya, inutusan niya. Saan mababasa? Yung nabasa ko kanina, Sahih Muslim, book 42, number 71-47. Handa kanina kasi hindi naman tungkol sa scripture yung yung preservation of the scripture ang topic dito, kundi konsepto. Pero nakuha ko rin kasi malaman ninyo na yung mga pinagsasabi niya out of topic lahat. Doon siya pabalik-balik sa nasa Biblia daw. Sabi niya ang gospel daw ayun po kasi lang tinatawag sa Quran, yung Injil ni Jesus, ipinahayag ng Allah, salita ng Allah, hindi salita ni Jesus. Salita ng Allah ipinahayag kay Jesus. Ngayon, yung New Testament na sinulat mo na yung mga tao na hindi kilala, na sabi mong inutusan, ngayon, ang lingwahe ni Yesu Cristo ay Aramaic. Ano ang pinaka-old manuscript ng Biblia? Greek. Magkalang yung mga disipulo ito ay mga Aramaic ang kanilang salita. Sabi pa nila, Koine Greek. Pero itong mga tao na nagsusulat nito, hindi po ito inutusan kasi hindi po yan nakita ni Yesu Cristo. Paano mo utusan yung hindi mo nakita? Nililigaw kayo, pinupunta kayo doon sa Isaiah. Hindi naman sa Isaiah na tinatanong kung hindi po yung sabi na yung mga sinugo daw ay yung sumulat ng Biblia, yung New Testament nila ay inutusan. Wala pong inutos ni Yesu Cristo. Wala din siyang inutos na isulat yung sabi niya wala nang nabawas. Binigyan ko siya ng example kanina, 1 John 5:7, dagdag bawas po yan sa Biblia nila sa ng mga Kristiyano. Malinaw po yan na yung gospel na binabanggit sa Quran, yung Injil ni Isa, ni Jesus, ay hindi po yung Biblia, yung New Testament nila. Mayroon kayong gospel dyan, kung marunong ka lang sa Arabic, lang yung gospel, yung Injil ang tawag dyan, Anadil. Yan po, para malinaw na sa iyo na para hindi ka mapapahiya na sasabihin nung yung Injil, yung gospel niya dyan, yung gospel ni Jesus. Pangalan pa lang, Anadil yan sa Arabic, kasi plural na Injil. Po, 4 na Ebanghelyo din, magkakaiba. Ang 5 po yung kay Pablo, kasi sabi ni Pablo, pinangaral niya ayon sa kanyang Ebanghelyo. So, iba pa yung Ebanghelyo ni Pablo. Ano po? So,
Yun lang po ang ibabalik natin sa topic, ibabalik natin sa topic, pinag-uusapan natin dito. So, mayroon naman kami ng konsepto sa umpisa, sabi niya, faith and works. Pero kinalaunan, nag-focus na lang siya sa work, wala na yung faith. Kasi doon sa faith, doon siya sasabit eh. Panginoon niya kasi, hindi iisa eh. Trinity, hindi yan sabi ni Kristo, ang tunay at nag-iisang Diyos lang ay yung nagsugo sa kanya na sa langit. Kaya nasabi ni Kristo, sinangin kayo, doon sa Ama na nagsugo sa kanya. Huwag manalangin sa Trinity, huwag manalangin kay Yesu Kristo kasi hindi, wala siyang sinabi na siya ay Diyos. Ang panalangin ay nauupo lang mo para sa Diyos. So, judge by what God has revealed the gospel. Kaya nga sinabi ko kanina na hindi lang nasa ay tumatanggap kasi ang Quran ang nagsasabi na siya yung buhay meron. Hindi lahat na nakasabi sa Biblia tama na lalo sa dahil tama mas mulat na hindi kakilala ni Kristo, hindi nakita ni Kristo. Ano yung kinukonfirm na Quran bilang Muhaymin, yun lang ang tinatanggap. Yun po. So, napakalinaw na yung mga pinagsasabi ni Roman, katulangan, nagtatapsiya doon sa Quran na magtanong kay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga nagbabasa ng libro. Napaka-gasin niya mag-tapsiya nito, meron po yung tinatawag sa pag-aaral ng Quran na asbabun nuzul. Sino po yung tinutukoy doon? At ano po yung magtanong ba sa hindi? Sinabi ng Propeta mo, ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya, Propeta Muhammad sallallahu ay nag-declare na ng kasalanan. At kung hindi ka naniniwala Muhammad, itanong mo sa mga kasalanan. Yung tinutukoy doon, yung mga Hudyo sa Madina, pinapakonfirm kay Propeta Muhammad sallallahu na totoo ba na siya ay nasa yung description na ay nasa Biblia, nasa Torah nila. Ay totoo po. Pero ibang pero mapapatunayan po natin sa Biblia na si Propeta Muhammad kahit hindi siya napangalan, hindi ng pangalan, pero yung description niya ay nasa Biblia po. So hindi po ano yung aral ng Kristyanismo. Kasi makalinaw po, ang aral ng Kristyanismo, maniwala sa Trinity. Si Jesus Christ, ang Ama at ang Holy Spirit ay hindi po sabi nila, sino man magsasabi na si Allah ay mayroong anak, ay talaga po naging balbibal na kasalanan ng kanyang nagawa. So, huwag mo pong gawin sa yung tafsir niya kasi out of topic po yung sinasabi mo. Kaya off topic na talaga. Nagkakatawa na ito tafsir silang Quran, patawa-tawa pa. Hindi nga makabasa ng Arabic, pabihira. Hindi naman hindi mo maintindihan ng Quran kung hindi ka makabasa ng Arabic. Pero at least man lang, kasi yung Quran, based din yan pinapadala mo, may dahilan kung bakit pinababa yung isang revelasyon. So, titingnan mo yung contextual background niya, practical background. Huwag mo itulan sa Biblia na kung sino lang nagtatapsir niya. Kasi ang Quran, tinatapsiran ng Quran at tinatapsiran ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, hindi yan bawal magtapsir, hindi nga marunong. May nabanggit siya kanina na nakabatay daw ang aral kay Kristo. Ano bang aral ni Kristo? Para sa kaligtasan, kilalanin ang tunay na nag-iisang Diyos, pero ayaw niyang sagutin. Bakit? Nasa Biblia lang naman niya. Hindi daw yun ang topic yun. Nasa role natin na ipapaliwanag kung bakit relevant yung tanong. Kasi ang tanong ito, sabi niya, faith and work. Kasama sa faith yung tamang kilala sa Panginoon. Kasi kahit na gumawa ka ng kabutihan, wala naman tayo talo doon, pero kung maling na Diyos ang iyong sinasamba, tulad ng mga Muslim, pinag-uutos sila ng kabutihan. Maliligtas ba sila ayon sa Kristyanismo kung hindi sila maniwala na si Jesus Christ ay Diyos? Ayon sa mga Kristyanismo, mga Kristiyano, hindi. Dahil mali yung Diyos na kinikilala nila. So, ibig sabihin pala, ang pagkilala sa tamang Diyos ay kasama sa kaligtasan. May paliwanag kung sino yung Diyos na dapat kilalanin. Kasi masasalungat niya si Jesus Kristo. Ang tawag sa kanya. Kasi ang aral ni Kristo sa buhay na ulang hanggan, kilalanin isang Diyos.
Last 2 minutes. Oh, maraming salamat po. Last 2 minutes. So ito po siguro baka masagot na niya sa kahit sa ano na niya sa conclusion niya na sinasabi niya kanina kasi naka-record man din, naka-camp AC ako dito, nakabatay daw sa faith and work. Yun yung sabi niya. So nakapokus na lang siya sa work at tapos nag-off topic doon sa saan makikita yung tamang konsepto. Hindi yan ang tanong. Ang tanong ito, ang yung konsepto mismo, paano ka maligtas? Kasi lumayo siya sa lalo kung sa mga Quran dito. Konsepto po, hindi po yung kung paano na-preserve ang scripture. Meron po tayong separate na debate dyan kung gusto mo. Ang topic lang, sino ba ang nagtuturo ng tamang konsepto? Hindi natin ito saan makakabasa ang tamang konsepto ito. Kasi nagkasunod na tayo na faith and work. Kaya sa work, paano yung faith mo? Tama ba yung Panginoon? Kung mali yung Panginoon mo, kahit ikaw pa yung pinakamabuting tao sa mundo, hindi ka pa rin maliligtas. Kasi ayon kay Kristo, kasama sa faith. Kautan mo ang buhay na walang lalangin ang Diyos na nagsugay sa Kristo. At siya lang ang tunay at isang Diyos. Pag naniwala ka na Diyos si Kristo, mayroon ka na Holy Spirit dyan, hindi ka maliligtas. Walang buhay na walang hanggan para sa iyo. Dahil hindi nakabase lamang sa tamang gawa o mabuting gawa ang kaligtasan, kundi pati na rin sa tamang paniniwala. I-refute ko lang uli yung sinabi niya na hindi ko na pinaliwanag yung konsepto. Napakasinungaling ko dahil wal-aser yun, nandun na. Kahit hindi ko na tafsiran yun kahit hindi ko na bigyan ng meaning. Wal-aser. Ang lahat ng mga tao ay lugi na. Maliban lamang sa naniniwala at gumagawa ng kabutihan, nag-aanyaya pa sa katotohanan at nagsasabi na nag-ibig sila. Ito naman aral nila kay Moses, ganun din, tamang paniniwala, pagsunod sa kautusan ng Diyos at pagsiwalat, pagpapadala ng mga ganitong mensahe na ganito yung tulad ng ginagawa ng punta siya kay Pero. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inshallah. Jazakallah khair. Okay, nasan na si Brother Okay. Samuel Wahid. Magbibigay na ako ng aking conclusion. 10 minutes to na. Sige, pakitime po, 10 minutes. Okay na ba yung time? 15 kasi 15 din siya. Hindi, conclusion na kasi ito. Okay. So, okay na ba? Brother Samuel. Okay, so maraming salamat na. So dito po na makikita natin na ang salita po ng ating kausap ay nagkukontrahan yung kanyang mga pahayag. Kasi sa pagtatanong natin kanina, tinatanong ko siya kung sang-ayon ka ba na yung Diyos na nag-utos kay Jesus ay ang tunay na Diyos. Sang-ayon naman daw pala siya. Sang-ayon pala siya. So ibig sabihin lang, sinasang-ayon na niya na yung mga nakasulat ngayon sa Biblia, yan yung mga salita ng Diyos na ibinigay kay Jesus. So yan yung nakasulat. So, siya mismo nagkukontrahan kasi dapat daw, alamin natin kung sinong Diyos ba yung sinusunod natin. Baka naman taking Diyos yan. Umamin ka na nga mismo kanina sa pagtatanong Sa cross-exam natin, umamin ka na yung Diyos na nag-utos kay Kristo ay walang iba kundi yun ay ang tunay na Diyos. So, mula galing na sa bibig mo mismo na tunay na Diyos ang nagutos kay Kristo. Nasaan ba yung mga salita ni Kristo na kanya pinangaral? Nasa Quran ba? O diba? Saan mabasa? Siyempre, mababasa sa Biblia. Sabi niya, wala naman daw yan kasi hindi naman daw nila nakita si Kristo. Masasabi ko lang, hindi mo lang siguro alam. Pero ang katotohanan, yang Muhammad mo ang hindi nakakikita kay Kristo. Pero yung mga sumulat ng Biblia, kitang-kita nila si Kristo. Binasahan kita kanina, babasahin ko ulit. Mateo 17:1 hanggang 2. At pagkaraan ng 6 na araw ay sinama ni Jesus, si Pedro, si Santiago, si Juan, na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok at nagbagong anyo siya sa harap nila.
Nakita ba o hindi? Napakaliwanag. Si Kristo nakita ng mga sumulat ng Biblia. Di ba? Ano pagkatunayan? Yung si Marcos daw, hindi naman niya nakita ni Kristo ni Marcos daw, hindi daw sila nagkita. Anong patunay? Ito, pakinggan niyo. Ako natatawa sa ikaw sabi kasi siya ay nagsalita out of ignorance, no? Dahil sa kanyang hindi niya pagkaalam, so kahit ano na lang binanggit niya no, na sa lahat ng kanya mga binanggit, wala siyang patunay. Yan yung hinahanap ko kasi sa kanya kanina. Anong patunay mo diyan sa mga sinasabi mo? Kasi madali lang naman madali lang mag-claim ng kung ano-ano. Ang mahirap ay ang magpatunay sa kung ano-anong sinasabi. Sabi niya, hindi daw nagkita yung si Marcos, yung mga sumulat ng yung Biblia, yung si Santiago, si Juan, si Judas. So, binanggit na natin kanina yung Mateo 17, no? Nakapangalan na doon si Pedro, si Juan. Dito pa sa isang talata, tingnan natin kung sino pang ibang pinanggit. Sa Marcos 6:3. Di ba ito ang luwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas at ni Simon? O, di ba? Mga kapatid pa nga pala niya kapatid pala niya yung sumulat ng Biblia, nabanggit yung mga pangalan nila. Tapos sasabihin mong hindi nagkita. Nako naman. Sabi nga nila yung aming nakita at narinig. Kaya nga kung mapapansin mo, nung sila'y magsulat, ang kanilang sinulat ay direct mismo yung mismong kung paanong sinabi yun ni Kristo, yun mismo ang kanilang sinulat. Halimbawa nga dyan, yung binanggit dito sa Mateo 5:21, no? Sabi ni Kristo, narinig ninyo na sinabi ng mga tao na huwag kang papatay, di ba? So, narinig nila mismo kay Kristo yan, no? Kung paanong kanyang sinabi yan, ganun din nila sinulat. Kasi nga, sila ay mga totoong nandoon sa panahon na yon. Pero yung si Muhammad mo, wala yan sa panahon na yon. Kaya yung Muhammad mo, wala siyang kaalam-alam patungkol sa kaligtasan, no? Hindi niya alam kung paano yung tamang konsepto. Kaya nga siya inutusan ng Allah, no? Napakaliwanag ng sitas, nako mga kababayan, no? Mabasa niya to, maghunos daily kayo. 1094 ng Quran, no? Kung ikaw ay nasa pag-aalinlangan, Muhammad, no? Magtanong ka sa mga taong nagbabasa ng kasulatan. Ang tinutukoy ng kasulatan dyan, yan yung Biblia dyan, no? Yan yung sinabi, yung mga kasulatan, no, na bago pa, diba? Bago ka pala nag-exist, Muhammad, meron ng mga kasulatan. Kung may pag-aalinlangan ka, magtanong ka doon sa mga nagbabasa ng kasulatan na yan. Hindi yan mga Muslim, diba? Yan yung nasa Biblia. Ngayon, sinasabi niya, yun daw sa John 17:3, hindi natin sinasagot. Sabi ko naman, ang paksa natin ay yung konsepto ng kaligtasan. Hindi natin pinag-usapan kung Diyos ba si Kristo o hindi. So, ano bang sabi? Sabi niya dito, John 17:3, at ito ang buhay ng hanggan, ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo. So, kailangan pala natin kilalanin, no, yung tunay talaga na Diyos. Diba? Paano ba natin kilalanin? Hayaan natin ang Biblia magpaliwanag. Sa unang Juan 2:4, ganito ang ating mabasa. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Yun naman pala kasi madali lang naman sabihin, kilala ko si Allah. Kilala ko si Buddha or kung sino man yung makinikilalang Diyos. Madaling sabihin niya, nakilala ko yan. Pero anong sabi sa talata, unang Juan 2:4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. O, diba? Napakaliwanag ng sinabi ng sitas, no? Kailangan mo talagang sundin yung mga utos at ang mga utos na yan na kapag sinunod mo ay maliligtas ka. Lahat ay nasusulat sa Biblia. Lahat ng nagkautosan. Ito, ang isa sabi niya, sinang-ayunan niya yung sabi ko na para ka maligtas, kailangan mo ng faith plus work. Sumang-ayon siya. No? Tanong, saan ba mababasa yung patungkol sa faith? No? Saan ba iniutos yan? Meron bang utos sa Quran na kayo sumampalataya sa pakinggan niyo sa talata sa Biblia. Unang Juan 3:23, ganito ang ating mababasa. At ito ang kanyang utos na manampalataya tayo sa pangalan ng kanyang anak na si Kristo. At tayo yung mga kaibigan
ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. So maliwanag man pala, ang Biblia ay nagtuturo ng patungkol sa faith. Sa Biblia ho nasusulat. So importante ho talaga yan, no? Hindi ko na masyadong diniscuss yan kanina kasi siya naman mismo sumang-ayon. Diba? Sumang-ayon siya eh. Diba? So ano pang, bakit ko pa i-detalye masyado kung siya na mismo sumang-ayon? Pero kompleto ko yan ng ano sa Biblia. Ito, pakinggan ninyo. Sa Hebrews 11:6, ganito ang ating mabasa. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. O, diba? So, kailangan talagang pananampalataya ayon sa Biblia. Paano sa Quran nila? Meron kayang ganyang aral sa Quran nila? Diba? So, dito pa lang, no? Yung sa pag-ayon niya na kailangan ng pananampalataya at gawa, nasa Biblia ho lahat yan na siyang batayan ng mga Kristiyano. Hindi ho yan batayan ng mga Muslim kasi batayan ng mga Muslim, no? Yung mga may relihiyong Islam, Quran ang basihan nila. Na ayon sa kanya mismo, ang Quran ay hindi sulat ng sugo na si Muhammad. Sulat ni Muhammad. Kasi si Muhammad hindi marunong bumasa at sumulat. Alam niyo mga kapatid, kapag po ang Diyos ang nagutos, yung inutusan niya, mga matatalino mo yan, no? Ito, pakinggan ninyo, isang patunay. Sabi sa Lucas 23, no? 13, Lucas 21, 13 hanggang 15. Sabi dito, ito yung magiging patuto sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag mo nang isipin kung paano nyo sasagot, sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan na hindi mangyaring masalangsang o matutulan man ng lahat ng inyong kaalit. So yung Diyos pala, yung kanyang mga inuutosan, binibigyan niya yung karunungan. Di ba? May karunungan pa rin yung ito, sir, pero yung sugo sa kanila, ito, pakinggan nyo, ito, Last 2 minutes. Hindi ito paninira, nasa Quran nila ito. Sa 7:157. So, tingnan natin kung binigyan ba ng karunungan yung kinikilala nilang sugo. Ayon dito, no? 757 ng Quran. Those who follow the messenger, the unlettered prophet, whom they find written in their hands, in what they have, the Torah and the Gospel. Ano daw sabi? Unlettered prophet, no? Sa Tagalog niyan, hindi marunong bumasa at sumulat. At ito pa nakakatawa. Yan daw ay mababasa daw ninyo yan sa Torah at sa Gospel. Sa Torah at sa Gospel daw, may binanggit ba sa Torah at sa Gospel na Muhammad? No? May binanggit ba na ang Diyos ay mag-uutos ng taong mangmang, hindi marunong bumasa at sumulat? Walang ganong binanggit sa Torah at Gospel. Kaya maliwanag, itong Quran nila nang iimbento lang ng kwento. Kaya wala dito ang katotohanan. Kaya nga kung mapapansin mo, lahat ng mga batayan niya kanina kung paano nang maligtas ng faith plus work, Biblia din ang kanyang ginamit. Di ba? Yun naman, konting pag-iisip lang naman mga kapatid. Diba? Nung naglatag siya, Biblia ginagamit niya para patunayan na kailangan ng faith. Kung nasaan ba ang Biblia? Nasa Muslim ba? Wala sa Muslim yan. Nasa Kristiyano yan. Kaya dito sa paksa natin na kung alin ang nagtuturo ng tamang konsepto ng kaligtasan, yun ay walang iba kundi ang Kristiyano at hindi ho ang Islam. Kasi ang Islam, gaya-gaya lang yan. No? Ang Islam, hindi nila nakita yung binigyan ng angel, no? Yung binigyan ng gospel. Hindi nila nakita si Kristo. Hindi nila nakita si Moses o kung sino mang mga propeta dyan na binanggit sa Torah at sa gospel. Samantalang dito napatunayan natin na ang sumulat ng Torah, sumulat ng gospel, sumulat ng mga aklat sa Biblia, yun ay parang nakita talaga nila at sinugo sila ng Diyos. Maraming salamat. Pwede na magtanong yung mga audience o Meron ba akong conclusion na kapatid? Okay, go ahead. Sige Di po. ba ako pwede magtanong? Para sa'yo, pwede na magtanong yung audience kung sino ang present. Yung po, yata, Brad Samuel, no? Pagkatapos ko mag-conclusion. Sige po. Maraming salamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ako po ay natatawa sa
paliwanag ni Bro Samuel, parang desperado na, parang tinitira na niya si Prophet Muhammad, no? Sabi niya, hindi daw nabanggit sa Biblia yung yung Prophet Muhammad. Hindi pa pangalan ang tinutukoy, description po ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siguro kanina nabanggit ko na kaya nating patunayan yan na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang description ay nasa Biblia, particular sa Lumang Tipan. Bigyan na lang natin ng example, no? Para hindi malito yung mga tao. Kasi ang dami kasi mali yan sinasabi ni kapatid na Samuel at baka hindi din niya naiintindihan yung nababasa yung Biblia niya. Halimbawa, sa Isaiah. Pagka nag-ikama dito, magsala kami ha. Sige po. Sa aklat po ng Isaiah, sa verse, chapter 29, verse 12, no? Ito yung isa sa mga description, no? And when they give the book to the one who cannot read, saying, read this. At nung ibigay ang aklat sa isang tao na hindi marunong bumasa at sabihin, basahin mo ito, sabi niya, hindi ako marunong bumasa. Ito mismo yung sinasabi ni description ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung sinabihan na siya ni Angel Jibril na ikra. Sabi niya, ana mabikari, hindi ako marunong bumasa. At napakatumpak ko. Paano po itong tao na ito nagsasabi na wala si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi kasi binabasa yung Biblia, puro claims lang. No? So, tandaan mo niya yan, isa po yan sa mga description ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya marunong bumasa, kaya nung nilalait niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi marunong bumasa, nilalait niya mismo sarili niyang Biblia. Kaya backfire ang nangyayari dyan. No? Natatawa din ako dun sa sabi niya na ang sumulat ng Biblia ay nakaharap si Kristo, kakilala ni Kristo, no? Tapos binanggit niya si Santiago, si Simon. Ang nakakatawa doon, iniwasan niya si Marcos saka si Lucas pati si Pablo. Si Pablo, meron siyang approximately more 50% ng New Testament sulat ni Pablo. Si Marcos, hindi, wala pong disipulo ni Jesus na pangalan Marcos at saka Lucas. Si Lucas po sabi, doktor daw yan, haka-haka lang. Pero kung sino man siya, hindi siya nakita ni Kristo. Kaya hindi po totoo na ang sumulat ng mga Gospels na yan ay inutusan ni Kristo. Paano utusan yung mga taong hindi mo nakita? Kaya siguro magbasa mo na ng teksto at criticism ito si Brad Samuel. Kasi lahat ng paliwanag niya, circular argument lang, nagtatapsir doon sa sarili niyang mga sinitas na bersikulo. Sinubukan niyang sagutin yung sinubukan niyang sagutin yung John 17:3. Pero tumalon siya sa Juan 2:4. Ang John 17:3, malinaw po na sinabi ni Jesucristo, ang buhay na walang hanggan ay kilalanin ng Diyos, nag-iisa at tunay na Diyos na nagsugo sa Kanya. At si Jesucristo ay kanyang pinalala. Siya ba ay naniniwala na isa lang ang nag-utos lang kay Kristo? Yun lang ba ang Diyos? Ang Ama lang ba? Hindi po. Wali ba lang kung hindi siya naniniwala sa Trinity, ibig sabihin hindi siya representative ng Christianity. Kasi ang mainstream Christianity ay naniniwala sa Trinity. Kung hindi siya naniniwala sa Trinity, kasi gusto niyang luminis dito para hindi siya matamaan ng bersikulo, hindi siya representative ng Christianity. Kung gano'n, ibig sabihin, maliit na kulto lang yung fika lang, yung parang lokal lang yata yan dito sa Pilipinas, yung dire-represent niya, kung gano'n. Ang topic po natin ay tamang konsepto ng Islam at Christian. Ako po ay pinakilala ko po ang sarili ko, Ahlus Sunnah wal Jamaa, ito po yung tinatawag na Sunni. Ito po yung 90% ng kabuuan ng mga Muslim sa buong mundo. So, mainstream po yung kumbaga nire-represent ko. At katunayan, itong si kapatid na mas maalam sa akin, kapatid na Ali, na-correct pa nga ako dun sa translation Tagalog, na translation, pero nabasa ko naman yung Arabic niya. Yan po ang kagandahan ng Quran kasi na-preserve sa sarili niyang lingwahe. So, malim-malim po yung mga pinagsasabi niya, no? Nilalait niya si Mama, so, ngayon, naniniwala pa niya sa ang nag-iisang Diyos lang ay yung nagsugo kay Jesucristo. Kung hindi siya naniniwala, hindi siya Kristiyano, siya isang antikristo. At kung
naniniwala siya dyan, ay di mag-Muslim na siya. Kasi yun ang aral ng Islam eh. Ang nagsumo kay Kristo, yun ang tunay na Diyos. At kung hindi siya maniniwala dyan, ibig sabihin, hindi siya nagre-represent ng mainstream Christianity. Kasi ang mainstream Christianity, ang paniniwala nila sa Diyos ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. So, napakahirap niyang bawiin ito dahil nasabi na niya lahat, naubos yung oras niya doon sa irrelevant na issue patungkol doon sa saan mas matatagpuan kung ang Biblia ba ay nagbibigay ng tamang aral. Hindi yung topic eh. Ang konsepto ang pinag-uusapan, hindi kung saan ibang usapan yun. Concept, yung paraan mismo ng pagka nag-ano na kami ha. Kaligtasan, kung saan mahanap yung kaligtasan. Kailangan siya yata i-define yung mga term na ginagamit dito kasi iba yung pagkaintindi niya. Ewan ko kung Tagalog talaga ito si kapatid, baka Bisaya o kaya ano. Ako naman hindi din ako Tagalog pero parang mali talaga yung pagkaintindi niya no, sa topic. Napunta siya doon sa scripture kung saan matatagpuan nyo. Ibang usapan yun. Ang konsepto is ang pinag-uusapan dito. So, wala namang pagtatalo sa paggawa ng kabutihan. Ang pinagtatalunan na lang dito ay yung tamang paniniwala. Naniniwala ba siya sa sinabi ni Hesus Kristo? Kay Brother Umar. Kay hindi. Kung hindi siya naniwala, ibig sabihin hindi siya sumusunod kay Hesus Kristo. Kung naniniwala naman siya na ang Diyos ay Ama, Anak at Espiritu Santo, ay hindi siya naniniwala kay Hesus Kristo. Dahil ang sinabi ni Hesus Kristo, ang Diyos lamang ay yung Ama na nagsugo sa Kanya. Kaya napakahirap na po niyang bawiin yan kasi una-una wala na rin siya oras. At saka bakit kasi doon siya nakafocus winardingan ko na siya kanina na yung pinag-uusapan dito, ang paksa dito ay ang konsepto mismo ng kaligtasan. Hindi ang preservation ng scripture, hindi rin kung saan matatagpuan yung konsepto. Kasi mga Hindu naman, gano'n naman din sila. Nagtuturo din yung kabutihan, naniniwala din sila sa supernatural. Pero nangahulugan ba yun na maliligtas sila? Hindi kailangan malaman nila, makilala nila ang tunay na nag-iisang Diyos. Saka pa, makredit yung kabutihan na ginagawa nila. So, yan po, yan mga ito ba ba, kapatid? Yung dagdag bawas din niya, no? Hindi niya sinagot yung kakala kasi niya, hindi tayo nagbabasa ng textual criticism ng Biblia. Verse John 5, nawala po na sa King James Version. Wala na rin sa Revised Standard Version. Ano po bang tama dyan? Meron ba yun o wala? Kung hindi lang bibigyan ko pa din ng maraming example ng dagdag bawas sa Biblia. Pero hindi yun ang topic ngayon eh. Pero sinasabi ko lang sa kanina, sinasabi niya na kumpleto yung nasa Biblia nila ay maling-mali po. Magkaiba po yung emosyon niya, paniniwala niya, magkaiba po yung fucking yung Biblia nila, ang dami pong nawawala dyan. Kung tanungin mo yung mga Katoliko inspired. Yung hindi Catholics, 66. Magtatalo ngayon yan kung si alin dyan. Tapos titingnan mo naman yung scroll nila na pinakamatandang manuskrito ng Biblia, ang dami pa palang mga aklat na hindi kasali sa Biblia nila ngayon. So, mali-mali po yung mga pinagsasabi na kumpleto yung Biblia, pero hindi po yun ang topic dito. Ang topic natin ay ang tamang konsepto. Ang tamang konsepto, paano mo rin sa Panginoon? At wala tayong problema. Hindi yung utos ng Panginoon. Pero yung problema, yung Panginoon na kilala mong Diyos, ay mali pa rin yung konsepto na sinusunod mo. Kaya mali ang mga presentation mo dito, mali yung argument mo dito, mga instruments lang yung mga tafsir mo sa Quran kasi hindi ka nagbabasa ng asbabo nuzul. Akala mo pwede ka mag-interpret yan ng sarili mo ng puro-puro. Hindi po yan tulad ng Biblia, kapatid. Mayroon pong rule dyan kung paano i-interpret ang Quran. Mayroon po kami tinatawag dyan na asbabo nuzul. Mayroon po dyan mga hukom na general at saka specific. Napakarami po kaya para hindi po kayo mapapahinga sa mga Muslim na magtatapsir ng Quran tulad din ng Bibidul.
ay pag-aralan niyo po yung tafsir. Kasi meron, hindi po yung Quran, pinadala po yan, hindi po buo yan. Pag may nangyayari, binibigyan ng instruction. Kaya yung interpretation niya, base doon sa historical background ng pangyayari at base sa intertextual context niya, sa ano naman ang sinabi ng Allah doon sa kabila. So, tulad ng sinabi mo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magtanong pa sa mga Kristiyano, hindi po ang description po at ang particular na tinutukoy po yung mga Hudyo ng Medina. At tinanong nga po ng mga ang Propeta Muhammad, hindi naman siya nag-alinlangan, tinanong ng mga disipulo ng Propeta Muhammad kung si Propeta Muhammad ba ay na-describe sa Biblia. Sila mismo nagsasabi, oo. Kaya nga ang kanilang pinakabataas na rabbi, si Abdullah bin Salam, ay nag-Muslim. Kaya yung interpretation mo na iwan ko kung sino nagturo sa iyan, maling-mali po yan po. Ano po? Ilang minuto ba? Wala na yung timer natin, bro. Ayan na, pero nag-time ka rin ba? Hindi eh. Sinayan lang kita na matapos. Sige, unfair naman kung unfair naman kung mas mahaba yung sakit kaysa sa'yo. Anyway, parang na ano naman din na parang na okay. Itong bawal dagdagan at saka pang perfecto hindi na may nadagdag 1 John 5:7 sigurado yan, dagdag talaga yan. Kung hindi may nadagdag, nabawas yan. Kasi wala yan sa nasa King James version pero wala sa ibang version tulad ng NIV at saka ibang versions, wala yan. So, either nadagdag yan o nabawas. So, may dagdag bawas dyan. Pero hindi yan ang topic ngayon. Nire-refute ko lang yung pagpupuri mo sa Biblia ninyo, sa particular sa New Testament, na perfecto. Hindi po perfecto yan. Tapos, yung sinabi mo na sina Simon, sina Santiago, nagtataka lang ako, bakit iniwasan mo si Marcos, pati si Lucas, at saka si Pablo. Wala doon. Kung may mabasa ka na disipulo ni Jesucristo si Marcos, si Lucas at saka si Pablo, ngayon din magkikristyano ako. Hindi po totoo yan. Bumaling-mali po yan sa history. Kahit mga Bible scholars ay nire-recognize po na yung mga tao na yan, hindi yan nakita, hindi yan nakasama ni si Jesucristo. Maliban itong kay Pablo na nakasalubong ni Jesucristo. Yung gano'ng katotoo, contradictory naman yung salaysay niya, yung experience niya daw kay Kristo sa Damascus. Samantalang siya yung may pinakamaraming sulat sa New Testament. Kung isasali mo yung Hebrew, mga 50% Book of Hebrews. Okay, Brother Bajo, interrupt mo na kita. Okay, opo. Parang, na yata? Parang sobra na yata sa oras. Sige, kung yan ang pagkakalam mo kasi nawala yung natin para fair. Okay. Okay, so lahat ng mga binanggit mo, lahat ng mga pinag-usapan na kanina, yun ay naka-live sa Facebook. So, alam mo. So yung live na yan sa Facebook na yan ay i-download ko yan at i-upload ko sa YouTube. So, mabuti. Isisend ko sa iyo yung link noon sa YouTube yan kapag na-upload ko na yan para pwede mo ma-share. Maraming salamat. Pag-share. Okay, merong pumasok dito, magtatanong daw siya. Merong pumasok dito si Ohio. Paano po yan siya magtatanong kung kapapasok lang niya? Nakikinig siya sa ano po? Live siya nakikinig. Live siya nakikinig. Sige po. Sige, Brad Ohio, may tatanong ka? Yes. Hello. Good evening. Sino po tinatanong niyo, Brad Ohio? Ikaw po. Sige. Po. Sige po. I have a question. Right. Binanggit mo ang tungkol sa pagka-Diyos ng Kristo doon sa rebuttal mo. Pero ito ang tanong ko. Kung ang Diyos ay hindi namamatay ayon sa paniwala niyo, tinatanggap mo ba si Isa ay Diyos ayon sa Surah 4 verse 158 to 159? At ikalawang tanong, saan mababasa? Tapusin mo na yung kaya hindi natin ma-memorize yung sagot mo, Brad. Tagutin mo na yung unang tanong mo, tapos pagkatapos magtanong ka uli kasi dalawan tanong ko tanong mo. Okay, sige. Ano yung sura na binasa mo? Pwede pag-ibasa yung text?
Context, pasundin ko. Okay po. For Ayon po dito sa 158, 158 Kristo hindi namatay. to 159, ang sabi dito, and because of the saying, we slow down Messiah, Jesus, son of Mary, Allah's messenger, they slow him not, nor crucify him, but it appears unto them. And though those who disagree concerning it are in doubt, therefore, they have no knowledge, therefore, save for the sake of a conjecture, they slow him not for a certain, but Allah took him up unto himself. Allah was ever mighty wise. Yun po ang sinasabi. So, ano pong tanong mo doon sa ano na yun? Kung bakit kami hininiwala na, ang tanong niyo po ay, lilinawan ko lang, bakit kami hininiwala si Kristo na siya ay Diyos kung siya hindi namatay ayon sa Quran? Yun po ba ang tanong mo? Oo po. Okay po, mali. Ang sagot po sa tanong ninyo ay nandun din sa binasa ninyo na na sura mismo sa yung ayan na yun. Si Jesucristo ay sugo lamang ng Allah. So si Jesucristo ay sinugo ng Diyos. Hindi pwedeng ang Diyos ay sinugo din ng Diyos kasi dadami yung Diyos natin. So yung hindi pagkamatay ni Jesucristo doon, hindi dahil sa hindi namamatay si Jesucristo, kundi niligtas siya ng Diyos. So malinaw po. Hindi po dahilan na tawagin na Diyos si Jesucristo dahil hindi siya namatay kasi babalik siya, mamamatay din siya. At kung bakit hindi siya namatay ay iniligtas siya ng Diyos at ginawa pang malinaw na Diyos na si Jesucristo ay sugo niya. So sa ibang aya mababasa mo sinabi ni Jesucristo na inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratul mustaqim. Katotohanan, ang aking Diyos ay inyong Diyos, ay si Allah, sambahin niyo siya. Yan ang matuwid na daan. Kahit sa Biblia may mababasa ka yan. Sabi ni Jesucristo sa Juan 20:17, sabi niya kay Maria Magdalene, huwag mo po akong hawakan dahil hindi pa ako nakapunta sa aking Ama. Bumalik ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na ako'y pupunta sa aking Ama na inyong Ama, aking Diyos na inyong Diyos. Ang linaw-linaw po yan, no? So, hindi pwedeng ang Diyos ay may Diyos pa kasi kung gano'n, ay ang Diyos, ang definition niya, wala nang tataas sa kanya. Kung may Diyos pa siya, at saka dadami din ang Diyos kung gano'n. Kaya, yun nga ang point ko kanina sa 1:17. Kung itong si kapatid na Samuel Tahuda, naniniwala siya na Diyos din si Jesucristo, mali nga talaga siya ayon kay Kristo sa Biblia at sa Quran. At kung paniniwala niya ay hindi Trinity, hindi niya nire-represent yung concept ng Christianity pagdating sa theology na Trinity, Father, Son, and Holy Ghost. Yun po ang tanong ko sa tanong ninyo. Pangalang tanong po. Pwede pa ba ako magpa-look up tungkol doon? Sa chapter 4, verse 28 to 159? Sige po. Okay po. Ang verse, ang surah 4, verse 158 to 159, ito yung ginagamit ninyo sa amin na kung bakit si Kristo ay hindi Diyos dahil namatay. Ngayon, gagamitin ko itong verse niyo. Ito ba'y tinatanggap mo since hindi namatay dito si Isa? Tinatanggap mo ba na Diyos si Jesus dito sa talata? Wala yata akong sinabi. Iwan ko kung sino ang gumamit sa inyo yan, kapatid, na na patunay na si Jesucristo ay Diyos dahil namatay. Kasi sa Quran naman, na mababasa mo doon, hindi siya namatay. Pero ang dahilan kung bakit hindi siya namatay ay iniligtas siya ng Diyos. So kung may Diyos na nagligtas sa kanya, ibig sabihin, hindi siya Diyos. Kasi imposibleng mangyari na ang Diyos ay ililigtas ng Diyos. Unang-una, maging dalawang yung Diyos. Pangatlo, maging katawa-tawa. Bakit may ililigtas yung Diyos na walang kamatayan at hindi namamatay? Diba? So, malinaw po yan na si Jesucristo ay hindi talaga Diyos. At ang malinaw na sinabi niya,
tulad ng sinabi ko kanina na binanggit niya sa Quran at binanggit niya sa Juan 20:17 na siya ay mayroong ama na tinatawag na ama din ng mga tao, kanyang Diyos at Diyos din ng mga tao. So napakalinaw po, kung may Diyos pa si Jesucristo, bakit mo tatawagin siyang Diyos? Unless dalawa na ang Diyos mo. Yun po ang sagot ko, kapatid. Okay. Okay. Next question po. Sige po. Okay, bago po no, Saan mababasa? Hello. Sandali lang muna na Hello. kapatid. Ano lang, kasi naka-live ba tayo. So ngayon ay puputulin ko na yung live kasi tapos na yung formal debate po natin, no? Para hindi masyadong mahaba yung i-upload natin sa YouTube mamaya. Kasama yata yung question and answer, di ba? Sa format? Pero yung sa amin kasi, yung mismong debate lang hindi na-upload namin. Pero yung ano, yung sa tanungan, pagkatapos yung open forum, pagkatapos hindi yan kasama ang ina-upload sa ano. Pero sige, pagbibigyan kita, total tayo lang naman nandito. Sayang naman yung report ni kapatid na ako, nagpunta lang siya Yung live dito. natin, yung live, patuloy pa rin yung live. Sige po, Sige, oo. Yung live, pagpatuloy mo lang, yung i-upload, bahala ka na putulin mo doon sa tanong niya. Sige po, kapatid. Actually, dalawa lang dapat, pero pagbigyan ka namin kasi wala namang iba nagtatanong, wala namang maraming tao na nandito ngayon. So, pagbibigyan ko pa, dalawang katanungan pa kapatid, para apat para sa iyo. Hello bro, Ohio. Hello, Hello? Ohio. Hello. Oh, magtatanong ko ba? O, hindi na. Tatanong ako. Siguro, huli na siguro. Dalawang tanong na lang po kapatid, okay lang? Kasi dalawa lang inaalaw namin pero wala namang ibang nandito. So bibigyan ka namin ng apat. Okay na ito, isa na lang. Kasi, ano na eh, maybe. Saan ba mababasa na sinabi ni Muhammad, ang pangangaral ni Pablo ay hindi totoo? Wala akong sinabi na may sinabi si Propeta Muhammad na pangangaral ni Pablo hindi totoo. Ganun din na wala din siyang sinabi na pangangaral ni Felix Manalo hindi totoo. Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya ang guidance na binigay niya sa mga tao, sabi niya alaikum bisunnati wa sunnatul Khalifah Rasidin. Nung doon siya sa Hajj, sinabi niya, iiwanan ko sa inyo ang dalawang bagay na kung inyo itong pangahawakan ay hindi na kayo maliligaw. Una ay ang aklat ng Allah, which is ang Quran. Pangalawa, ang sunnah, ang tradisyon, pamamaraan ng kanyang propeta. Ibig sabihin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, kung ano man ang sang-ayon sa aral ng Quran at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay tinatanggap. At kung ano man ang salungat dito ay hindi tinatanggap sa Islam. At yun nga, yung kay Pablo mismo sa Biblia na pangangaral niya na nakabase lamang sa pagkamatay ni Jesucristo na hindi naman na dinipinsahan ng kapatid natin na Samuel Tahuda, hindi din yan aral ng nasa Biblia, particularly nung sa Lumang Tipan, kasi walang nangangaral na mga propeta, mga sinaunang propeta na ang Diyos ay magpakamatay o kaya magsugo ng ipapatay dito. Wala pong ganung aral. Ang may aral na ganyan ay gaaral ng mga pagano, mga Roman mythology tulad ng Mithraism, doon po yan nakuha dahil ang unang recipient ng Christianity ay mga paganong Romano at saka mga Grego. Sa Judaism, ang aral nila sa kaligtasan ay halos walang pinagkaiba sa Islam. Pagniwala sa tamang Diyos at paggawa ng kabutihan. Yun po ang sagot ko sa tanong niya. Kuha na siguro tayo. Wrap up na kapatid na Samuel. Okay, so dito na po dito na po magtatapos ang ating live. So sa mga nanonood po diyan, mag-subscribe lang po kayo, no? Mag-like and share po kayo, tapos yung link na kung saan meron tayo ngayon, so mag-like lang kayo diyan, mag-follow para naman maging updated kayo kung meron mang mga susunod na debating magaganap. Okay, maraming salamat sa inyo lahat at dito po natin tinatapos ang ating live.